Kuya, dumating na ba yung mga tao mula sa pamilya Zhou para sa kasal? Ay naku, wala namang kasal na nangyayari. Zhou Yaozu, maagang maaga pa lang. Pinahuli na yung tao mula sa bahay ni Biyuda Chen. Nakuha na siya. Ano? Ano ang sinabi mo? Pulo ng buwan. Pulo ng buwan. Ito. Mabilis, hanapin mo ang doktor ng ngayon. Nagising na si Puno ng buwan. Hindi ba? Bakit nandito ulit ang sistema para sa akin? Binabasa na ang iyong laro para sa iyo. Maligayang pagdating sa dekada 60. Dekada 60. Buong buwan. Okay ka lang ba? Ako. Pangalawang kuya. Sabi mo kanina. Si Zhou Yaozu at si Chen Guofu. Dadalahin ko kayo doon. Yang si Zhou Yaozu walang hiya. Binigyan siya ng 2 itlog. Umakyat na siya sa kama ni Chen Guofu. Ang ganitong maruming lalaki. Hindi dapat kunin. Pupunta ang pamilya natin para makipag-usap. Tara. Tara. Talagang walang hiya. Kasal pa siya ngayon, ha? Yare. Zhou Yaozu. Walang hiya ka. Buong buwan. Maraming hangad. Kung hindi ka lang. Sakit na tao na hindi makakatrabaho. Hindi makakatrabaho ang sakit na tao. Ang anak ko. Tungkol sa pag-ungol niya. Nagtutungo sa kama ng iba. Walang hiya si Zhou Yaozu. Naging kasalanan patuloy ng aming buong buwan. Anong sabi mo, Tia Zhou? Hindi kami nakapagpakasal noong buong buwan namin. Kaya umaasa ka lang sa anak mo para buhayin ka, ha? Haha. Zhou Yaozu. Itong kasunduan sa kasal. Umalis na si Xiang. Ayaw kitang makasama dahil sa dumi mo. Umalis na nga. Ayaw kong pakasalan ka, sakit sa baga ka pa. Nakikipag-ugnayan ako sa balo na si Chen. Kahit papaano, nakakain kami ng itlog. Nakikipag-ugnayan sa'yo. Anong maibibigay mo sa akin? Ano ang ibibigay sa'yo? Ibibigay ko sa'yo ang isang suntok. Sinasaktan ng pamilya Xu. Delikado na ito. Walang katarungan ito. Sinasaktan ng pamilya Xu. Kuya. Bumalik na tayo. Huwag makipagtalo sa baliw na ito. Anong ginagawa ninyo? Puno na ang buwan. Kumain ka ng marami. Mahina ang katawan, magpalakas ka. Salamat, ate. Babae, kumain ka. Kumain ka, Tia. Hindi gutom si Niu Niu. Anong buhay ng pamilyang ito? Ano bang klaseng buhay ito? Buti na lang at may malasakit ang pamilya. Pero buti na lang may espasyo ako. Dahil dito, wala na akong dapat ipag-alala. Nanay, kuya, manang, hindi ba kayo kakain? Kakatapos lang namin kumain. Mahina ka. Kumain ka ng mabuti. Tama. Hindi kami nagugutom. Yuyu ah. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng mga tao sa labas. Ang katulad ni Zhou Yaozu, ay swerte na hindi mo pinakasalan. Nasa bahay ka. May mga magulang na nag-aalaga sa'yo. At saka si kuya at ate, aalagaan ka. At si Niu Niu. Si Niu Niu ay nagpoprotekta rin kay tita. Kayo. Napakabait niyo. Bukas pupunta ako sa bundok para tingnan. Baka sakaling swertehin. Makahuli pa ng kuneho. Mga ligaw na manok at iba pa. Tama. Pupunta rin ako sa bayan para tingnan. Baka makahanap ng trabaho. Puno ng buwan Siguradong magiging mas mabuti ang aming pamilya. Sumunod kayo sa akin. Lahat. Siguradong hindi kayo magugutom. Ay naku. Wala na akong lakas dahil nagugutom na ako. Sa wakas may karne na. Pero, paano ko ba ipapaliwanag kung saan nanggaling itong ligaw na manok na to? Buong buwan na. Siguradong gutom na gutom. Amoy mo ba ang karne? Yung ligaw na manok nakakakuha ko lang. Ipapalambot ko sa toyo. Grabe na talaga. Sigurado akong nagugutom na ako at nagkakaroon ng mga ilusyon. Ate, maghintay ka. Malapit na akong kumain. Narito na ang sabaw ng manok. Babae, ibigay. Kumain ka na. Puno na ang buwan. Saan mo ito nakuha? Ang laki naman ng manok. Nasa gubat ako. Gumamit ako ng panghampas. Kumain ka na. Kailangan mong kumain ng mabusog para may lakas ka. Bilisan mo. Hindi tama yan. Pumunta na ako sa bundok para maghanap.
Wala man lang kahit isang balahibo ng manok. Siguro hindi lang maganda ang iyong paningin. Wala sa malapit. Pumunta ako sa mas malalim. Naglakad-lakad. Buong buwan na. May mga ahas sa gubat. Isang batang babae. Sa susunod, darating ang kuya. Sa susunod, hayaan mong pumunta ang kuya at pangalawang kuya mo. CJ, kumain ka, kumain ka. Halika. Lola, gusto kong kumain ng karne. Kain ng pamilya Nixu Niu ng karne. Paano naman mangyayari yon? Kahit ang pamilya Nixu Manyu ay pwedeng mamatay sa gutom. Sa amin, nakakain lang kami ng mais at mga gulay. Gaya ng mais at wild na gulay. Sa nakaraang kalahating taon, di na ako nakatikim ng karne o isda. Bakit naamoy ko ang amoy ng karne? Totoong may karne. Bunso, makinig ka sa lola mo. Niu, maaari ba akong humingi ng isang hita ng manok? 3 araw na akong hindi kumakain. Itong pamangkin ni Zhou Yaozu ay kasing nakakainis ng kanyang tiyuhin. Ninakaw na natin noong nakaraan ang bahay-bahayan ni Niu. Hindi namin ibibigay. Noong nakaraan, ninakaw mo ang akin. Hindi pa nga ibinigay ang bahay-bahayan ko. Nambubuli sa bata. Kayong mga matatanda sa pamilya, nambubuli pa kayo sa isang bata. Kaya nga, mga in-laws, kumain ka ng hita ng manok. Iyan ay dahil pinahahalagahan kita. Tita Zhou. Ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Kung gusto mong kumain ng manok, hayaan mong magpatuloy ang anak mo. Samahan mo akong matulog. Ikaw, talaga. Ang anak mo, hindi ba't magaling siya? Lola, gusto kong kumain ng hita ng manok. Kulang na buwan. Si Yaozu ay nagkamali lamang. Karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali. Wala namang masyadong espesyal dito. Kung mag-aasawa ka dito, siya ay magkakaroon ng pagkain. Hindi ba tayo rin ay may bahagi? Ay. Sinasabi kong marumi ang anak mo. Suman Yu, ano bang ibig mong sabihin? May halaga pa ba ako? Bilang nakatatanda sa'yo. Nakatatanda? Sino bang nakatatanda ang nag-udyok? Sa mga nakababata na maging bayaran, wala kang sinasabi. Umakyat at ninakaw ang mga manok ko. Iyan ay magnanakaw. Hindi ito nakatatanda. Lanan. Ikaw, kayo ng buong pamilya. Kumain ng isang kainan, wala nang susunod. Maghihintay na lang kayong magutom. Uy ikaw, hindi naman 2 sirang wild chicken lang yan. Lola ko, hindi pa nga ako interesado. Lane, Lola, gusto kong kumain ng karne. Kain ng karne, kain ng karne. Hindi. Sino ba ito? Ngayon, hindi makapagtanim ng mga pananim sa lupa. Ang mga ligaw na gulay sa bundok ay naubos na. Tinanong ko yung nagdadala ng malaking bag. 2 sentimos ang isang malaking bag. Bukas pupunta ako. Hindi pwede. Nasprain lang ang iyong likod noong nakaraang buwan. Yung likod na yan, kailangan ng pahinga. Sobrang bigat ng malaking bag. At saka, sa bahay natin, puro mais at sabaw lang ang kinakain. Saan tayo kukuha ng lakas para buhatin ang malaking bag? Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, kakain tayo ng inihaw na isda. At iinom ng sabaw ng isda. Bunso, mas mabuti pang magpahinga ka na lang sa bahay. Ngayon, sa lawa. Wala nang kahit anong hipon. Lahat ay nagsusunog ng damo para kainin. Pero gusto ko rin sanang lumabas. Masyadong nakakabagot dito sa bahay. Sige na rin, para lang makalabas at magpahinga. Bantayan mo si maliit mong tiyahin. Kung sakaling magpakamatay siya, huwag mong hayaan na magawa niya yon. Hindi. Niluto na. Kung sakaling magka-low blood sugar, maaari itong pangsalo sa tiyan. Saan ka nakakuha ng itlog? Nasaan ang bracelet mo? Ibenta ko ng 2 piso. Mamaya, papapuntahin kita sa palengke. Bumili pa tayo ng kamote, para hindi na magutom ang 3 tao. Dalhin mo. Salamat, ate. Maglalakad muna ako. Aalis din ako. Kaya, tama ba na napunta tayo sa maling lugar? Dito, mukhang wala ring isda ah. Paano naman walang isda? Ngayon, kailangan nating pakainin si Niu ng isda. Kaya, dumating na ang pato. Niu, hindi pwedeng magsalita ng masamang salita ang mga bata. Sinasabi mong siya ay pato. Kahit na. Pero, totoo ngang pato siya. Huixuan Yu, alam ko na mahirap para sa iyo ang kalimutan ang ating nakaraan, kung talagang hindi mo ako kayang bitawan. Bigyan mo ako ng isang basket ng mais. Pag-iisipan ko, nasamahan ka. Narinig ko, na nahuli ka ng 2 ligaw na manok ngayon. Saan mo sila nahuli? Hey, babae. Bakit parang may mga baybe na umaawit? Tama nga, tita. May isang malaking pangit na baybe na dumating. Ay naku. Babae. Tingnan mo. So menu, kung ibibigay mo sa akin ang itlog,
Maaaring pag-isipan ko pa na makipag-date sa'yo. Mukhang parang itlog ka rin. Siraulong itlog. Gusto kong makita kung may katotohanan dito. Kahit na isang maliit na isdang damo. Ayos lang iyon. Ay. Ginagawa mo yan sa akin ng sadya. Ang mga isda sa ilog. Nakatakas dahil sa'yo. Kung nakatakas, nakatakas na nga. Basta't hindi ko mahuli ang isda. Kaya mo, huwag mo ring isipin na mahuhuli mo. Walang anuman sinyo. Maraming paraan si tita. Parang nangingisda lang. Madali lang yan. Isda. Tingnan mo ay naku. Ang laki ng isda. Paano pwedeng mangyari ito? Ito naman ay talagang isang bangin. Ay naku, ay naku. Ay naku. Ang dami namang isda nito. Rimonyo. Siguradong malaking isda to. Abangan nyo na lang. Ay naku. Nasaan ang isda? Babae. Tara. Uwi tayo para magluto ng isda. Uwi na tayo para kumain ng isda. So menu. Hintay natin at makikita natin. Bumalik na ang buong buwan. 8. Buong buwan. Hindi makakuha ng isda. Ayos lang din naman. Ngayong gabi. Kakain tayo ng nilutong kamote. May natira pang ilang gulay. Magluto na tayo, magluto na. Ang bigat ng basket na ito. Ay naku. Sobrang hapdi na ng likod ko. Ang galing maghuli ng isda si Tia today. Ito. Ang daming isda ah. Ay ate. Ilan ang lulutuin mo mamaya? Gagawa tayo ng maalat na isda. Yung iba. Pabibigay ko sa kuya ko para ibenta sa palengke. Kasi may handaan tayo. Ang galing. Sobrang astig. Uy kuya. Bumalik na si Manliligaw. Sa tabi ng maliit na lawa sa dulo ng baryo. Punong-puno ng tao. Si Zhao Yaozu. Naghuhugas ng lawa kasama ng mga tao. Sa panahon ng matinding tag-ulan, paano makakakuha ng isda? Kuya. Tingnan mo, ano to? Buong buwan. Ngayon ay taon ng malaking sakuna. Ikaw ito. Nangakong buong buwan. Yung isda na nahuli mo ay para sa lahat. Dapat ay may bahagi ang bawat isa sa baryo. Dapat ay ibahagi mo sa amin. Ipamigay na sa inyo. Noong nahuli nyo ang isda. Hindi rin naman kami binigyan. Nung kumakain kayo mag-isa. Bakit hindi nyo sinasabi? Kasi, wala kayong kakayahan. Tapos dito kayo mag-ingay. Maghintay kayo dyan. Come on, come on. Magwalis. Umuwi na. Umuwi na. Hey. Hey. Lumabas ka. Bakit ang baho? Walis na may tay. Sino mang matamaan, tatamaan. Ay, full moon. Magdala ng 2 isda sa bahay ni Ate King. Ay. Oh, naiintindihan ko na. Kuya, kapag medyo umayos na ang kalagayan natin, panahon na para si Bunso, ay pakasalan si Pangking. Ay, ganoon din ang iniisip ng mga magulang. Tama. Kailangan ng Zhang pamilya ng kasal na regalo. CJ, kuya at ate, magluto muna tayo ng hapunan. Babalik na ang mga magulang mamaya. CJ, tara. Hindi naman pwedeng buong araw ay pagkain galing sa gubat lang. Kailangan nating maghanap ng paraan para kumita. Para makabili ng bagong damit. Kulang pa ng pera ah. New. Ito. Ito ang iyong lapis at kwaderno. At bagong damit. Napakaganda mo, Tia. Sobra akong mahal ka. 8. 7 taon ka ng kasal sa pamilya namin. Hindi ka pa nagpalit ng kahit isang magandang damit. Ito sa'yo. Yuyu. Hindi ka naman magiging magnanakaw, di ba? Kahit na umaasa ang nakababatang kapatid na magkaroon ng bagong damit, hindi mo naman dapat gawin ang magnakaw ah. Nabaliw ka na ba? Anong sinasabi mo? Inay. Para sa inyo ito. Kapatid kong lalaki. At ang natira. Para sa tatay ko at sa ikalawang kapatid ko. Huwag kayong masyadong mag-isip. Sa mga bagay na ito, lahat ng ito ay mga bagay na ibinenta ko sa black market. Para makakuha ng pera. Pero wala kang ration card. Paano mo mabibili ang mga bagay na ito? Kuya. Doon sa black market, palitan ng sistema. Hindi kailangan ng ration card. Napakadelikado sa black market. Ay. Anong pinalit mo? Hindi pwedeng sabihin ko lang.
na nakakuha ako ng 2 baboy ramo sa espasyo. Siguradong isipin ng kuya ko na baliw ako. Swerte ako. Nakapatay ako ng ilang kuneho. Ay, ang dami ng mga bagay na ito. Kailangan ng ilang dosenang kuneho. Nang buong buwan, sinira mo ang pugad ng kuneho. Kaya nga. Kaya nga, sakto lang. Nahuli ko lang ang isang loro. May isang tao sa bayan na talagang gustong-gusto ito. Kaya't binili niya ito sa mataas na presyo. Ay naku, buong buwan. Talaga namang kahanga-hanga ka. Ngayon, 3 taon na naman ang nagugutom sa nayon. Ay naku, sa nayon. Sa buwang ito, 6 na tao na ang nagugutom. Sa mga ganitong taon ng taggutom, paano tayo makakapagpatuloy? Mag-isip tayo ng paraan. Upang pangunahan ang lahat, kumain na tayo. Puno ng buwan. Ang lupa rito ay tuyo sa buong taon. Makakatanim ba tayo ng kamote? Puno ng buwan. Noong nakaraang taon, nagtanim ang punong bayan ng maraming kamote. Sa huli, kahit mga punla, hindi tumubo. Kuya at ate, huwag kayong mag-alala. Ito ang bagong pataba na binili ko sa bayan. Sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon tayo ng masaganang ani. Ang tubig mula sa espiritu ng espasyo ay makapagpapalago ng lahat ng bagay. Hindi lang iyon, mataas ang ani at mahusay pa. Kapatid na babae niya, maswerteng buo ang buwan. Naniniwala tayo sa buo ang buwan. CJ. Kamakailan lang, napakabuti ng buhay ng pamilya Xu. Nagbigay pa siya sa akin ng isang supot ng kamote. Talaga ba? Sinabi ng manghula. Si Man Yu ay swerte. Siya ang swerte ng pamilya Xu. Lanan, magiging maswerteng pamilya ang Xu. Nga. Sino man ang mag-aasawa kay Xu Man Yu? Sino man ang mag-aasawa kay Bao Man Yu? Hindi ba't parang dinala na ang swerte sa bahay? Nga. Sobrang bata pa ang anak ko. Kung hindi, papayagan ko siyang pakasalan si Man Yu. Tama ka dyan. Narinig ko noong nakaraang 2 araw. Nahuli niya ang isang napakagandang loro. Talaga. Benta sa 5 piso. Ang dami. 5 piso. Nga. Noong una, si Xu Man Yu ay talagang may sakit. Hindi magtatagal ang buhay. Nga. Inay. Sabi mo kung pakasalan ko si Xu Man Yu. Yung pera nila, mga ibon at parot, hindi ba't sa atin na yon? Pero ikaw at yung balo ni Chen. Yung bahay ni Ginanggawa ay may kaunting pagkain lang. May anak pa siya. Pinakasalan ko siya. Kailangan ko rin siyang alagaan, pati ang anak niya. May punto ka. Sa pagkakataong ito, kailangan nating humingi ng mas malaking dowry mula sa pamilya Shu. Kailangan nating humingi ng mas malaking dowry mula sa pamilya Shu. Yung mag-asawang Su lang yon. Sobrang protektado nila. Mapapayag ka bang ipakasal si Xu Man Yu sa'yo, kung hindi siya mag-aasawa sa akin? Sisira ko siya. Lahat tayo taga-iisang baryo. Nasisira ang reputasyon niya. Sino pa ang mag-aasawa sa kanya? Hahaha. Puno ng buwan. Natutulog tayong 2 sa isang lugar. Kung hindi ka mag-aasawa sa akin, sino pa ang gusto mong pakasalan? Marami tayong pamilya. Nauubos na ang pagkain. Walang anuman, inay. Babalik ako mamayang hapon, kukuha ng mga ligaw na gulay. Hyaksu. Maligayang balita. Si Tiazu ay dumating para mag-alok ng kasal. Lumabas ka. Hindi ka namin tinatanggap. Ay naku, Hyaksu. Hindi mo alam, di ba? Ang anak ko ngayon ay nasa bahay mo si Xu Man Yu, nakatayo sa kama. Sila dalawa ay may magandang ugnayan. Tayong dalawa ay makakapag-alaga ng apo. Si Zhou Yaozu at si Menyu ay talagang magkasama na. Sobrang walang hiya. Hindi pa nga kasal. Nagsasama na. Ikaw. Anong pinagsasasabi nyo? Kung hindi, pupuntahan ko sila. Para gisingin. Zhou Yaozu, wala kang hiya. Nangahas kang umakyat sa kama ko. Tulong, huminto ka. Tulong. Nanay, tulungan mo ako. Nanay, tulungan mo ako. Zhou Yaozu, sobra ka na talagang walang hiya. Hindi ba't?
Nakipag-ugnayan ka na ba sa pangalawang anak ng Xu? Maling akala. Suwu, ibaba mo ang kutsilyo. Walang hiya siya. Umakyat sa kama ko sa gabi. Ngayong umaga. Hinalikan at niyayakap ako. Sino ang makakaalam na ikaw yon? Ikaw. Sige, ikaw ang bastos. Gusto mong umakyat sa kama ng kapatid kong babae. Pero mali ang akyat mo, siguro. Ngayon, hindi kita papayagang makalusot. Gagawin kitang bunting siopaw. Ay naku. Ang dami nating tao ngayon sa bahay, ha? Miss Tzu, congratulations. Malapit ka nang magpakasal. Sa pamilya namin, hindi kami nagmamalupit sa mga may sakit. Ngunit sa iyong kaarawan, dapat ang iyong dote ay hindi bababa sa 50 piso. Sino ang nagsabi na pakakasalan kita? Ikaw ay tinanggihan na ng pamilya ni Yao Zhu. Sino pa ang magtatangkang kunin ka? Tama nga. Ako ang nag-withdraw ng kasal niya kay Zhou Yaozu. At saka, masarap ang buhay ko sa bahay namin. Bakit ko naman gustong mag-asawa sa inyo? Para maging katulong. Naiintindihan ko ba o sadyang masama lang talaga ang tao? Bah, tama nga. Nandito ang maliit naming hipag sa bahay. Inalagaan namin siya buong buhay namin. Ganito talaga. Sino ba ang gustong magpakasal sa'yo? Para maghirap, di ba? Si Yao Wu, ibaba mo ang kutsilyo. Para hindi tayo pagtawanan. Kayo ay nakatingin sa full moon. Ngayon ay kumikita na kayo. Swerte pa. Gusto lang niyang manatili siya sa bahay. Maging isang matandang dalaga buong buhay. Ay naku. Sino ba ang pinapahintulutan mo? Na umakyat sa kama ng ikalawang kuya ko. Anong pakialam mo? Hindi ka ba natatakot na mag-report ako? Na ikulong ang anak mong bastos. Itinulong ka na. Malinaw na si Chazio. Nakatagpo ng swerte si Manyu sa kabilugan ng buwan. Talagang walang hiya si Zhou Yaozu. Katatapos lang niyang umakyat sa kama ni Ginang Chen. Ngayon, pinapansin pa si Manyu. Isang dalagang walang bahid ng dumi. Siksu Manyu, huwag mong gawing walang hiya. Alam ng lahat. May pagkain ang pamilya namin. Hindi kami magugutom ng 3. Maayos ang buhay. Ikaw kasi, isa kang taong walang swerte, maikli ang buhay. CJ, itago mo na lang ang swerte mo. Pupunta na ako sa pulis ngayon. Ihampas mo itong suwail mong anak, at hulihin siya. Naghihirap na ang 3 tao, naghihirap na ang 3 tao. Naghihirap na ang 3 tao, naghihirap na ang 3 tao. Naghihirap na ang 3 tao, naghihirap na ang 3 tao. Naghihirap na ang 3 tao, naghihirap na tao. Parang malapit nang umalis si Ginang Chen. Ay naku. Gutom na ang 3. Gutom na ang 3. Sobrang bata pa nga. Kasing edad lang ni Nyu sa atin. Pakiusap. Pakiusap. Bigyan niyo naman kami ng pagkain. Bigyan mo ako ng makakain. Gutom na ang anak ko. Zhou Yaozu. Ikaw ang kumuha ng pagkain namin. Sabi mo, pakakasalan mo ako. At magiging ama ka ni Xiaoming. Anong sinasabi mo, hindi kita kilala? Zhou Yaozu, hindi ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Sino ang may kanin na gatas? Mukhang hindi na talaga kaya ng batang ito. Kayo. Wala ng oras, ang pinakamahalaga ay ang iligtas siya. Saan ka nagmula? Buong buwan, ikaw. Si Xiaoming. Gising na. Salamat, Maan Luna. Halika, halika, tumayo na. Yung kaninda sopas kanina. Kay Maan Luna, may tinutukoy na dumi. Nakita ng lahat. Kanina lang, kaninang-kanina lang, naglabas siya ng isang mangkok ng lugaw. Anak, huwag ka nang magpanggap na inosente. Yung lugaw na yan, malinaw na gawa ko. Kinuha ko mula sa kusina namin. Yun ang almusal ko para kay Lito. At saka, nagsisinungaling ang anak mo. Para sa isang ulilang ina at anak. Yun ay isang masamang gawain na nakamamatay. Nga, Tiazeo. Kahit gaano pa kasama ang anak mo, dapat pa ring ibalik. Ang mga buti ng pamilya ni Xiaoming, wala na ang tatay nila. Kayo na isang pamilya. Huwag naman sanang gumawa ng ganitong walang konsensyang bagay. Zhou Yaozu. Kung hindi mo ibabalik ang aming pagkain, ay tatali ako sa tahanan niyo. Kahit mamatay na ako, hahanapin pa rin kita. Isa lang namang sako ng pagkain yun eh. Ibibigay ko na sayo. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng taggutom. Lahat tayo ay nahihirapan sa buhay. Pero mabuti na lang at maganda ang ani ng mga kamote sa aming lupa. Lahat ay pupunta upang maghukay ng ilan. Bawat pamilya ay maghuhukay ng 5 kilo. Una, punuin natin ang tiyan. 10 buwan. Pwede ba akong sumama? Kaya ko naman. Pero, Tita Chen, kailangan mo pa ring alagaan si Xiaoming. Sa hinaharap. Huwag mong hayaan na, mga taong may masamang puso, ang lokohin ka. Pasensya na, hindi kita nagawang mabuti. Sabi ni Zhou Yaozu, nag-break na kayo. Kaya ako, walang anuman. Lahat ng iyon ay tapos na. Basta't ganitong basura. Ayaw ko na rin. Magpahinga ka muna dito. Mamaya, ipapadala ko kay ikalawang kuya. Ang ilang kamote para sayo.
Salamat, Manyu. Walang anuman. Ngunit, sabi ni Zhu Yaozu, maayos naman ang buhay nila. Medyo maganda. Sa kanila ba talaga? Hindi na kailangang pumunta. Hindi na kailangang. Walang ani. Tuwing tagtuyot. Tuwing tagtuyot. Kung kaya mong maghukay ng kamote sa lupa, susunod ako sa apelyido mo. Buong buwan. Ay. Buong buwan. Talagang ikaw ang dakilang tagapagligtas ng buong nayon natin. Tama nga. Galing sa pamilya ni Zhu Yaozu. Kung magpapatuloy ka pa sa walang kabuluhang pag-aaksaya, sama-sama tayong tulungan kang bugbugin siya. Sama-sama tayong tulungan kang bugbugin siya. Buong buwan. Nagmature na ang kamote. Kailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ito sa atin. Hindi pa umabot ng kalahating buwan, di ba? Kuya. Ang pataba ko ay talagang mahusay. Hindi ako nag-aalala na hindi lalago ang kamote. Buhos ng espiritu. Talagang napakabuting bagay. Lahat ng lupa ay itatanim ng kamote. Ang ani ay tiyak na higit sa 5,000 kilo. Walang sinuman sa nayon ang magugutom. Punong bayan. Mayroon akong magandang pataba. Balak kong magtanim ng mais. Soja at sorghum. Basta tayo'y nagtutulungan. Sa atin na yon, walang sinuman. Ang magugutom muli. Para sa ating lahat, nakikinig tayo sa buwan. Gutom na naman. Si Manyu ay ang malaking swerte ng ating nayon. Siksu Manyu ay nakakasama. Siksu Manyu, ikaw ay masamang tao. Ang mga kamote na itinanim niya ay may lason. Hindi pwedeng kainin. Siksu Manyu, ibalik mo ang buhay ng anak ko. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Malapit nang maging 3 ang anak mo. Bakit hindi ka pa pumunta sa doktor ng baryo? Dalhin sa klinika. Maghihintay ba tayo? Ang doktor ng nayon ay pumunta sa bayan para sa pulong. Hindi siya nandito. Siksu Manyu, kung may mangyari sa anak ko, sisingilin kita. Anong kinalaman ko dyan? Huwag mo akong sisisihin dito. Kakatapos ko lang mag-ani sa iyong taniman. 2 kamote ang nakuha ko. Babalakuin ko na. Pero delikado pala. Kakain pa nga ako kanina. Kamot na itinanim noong full moon. Sobrang tamis. Hindi naman delikado. Nakuha ko lang ito sa lupa sa bahay niya. So Manyu, gusto mo bang saktan ang pamilya ni Yaozu? Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng salita. May paraan akong iligtas siya. Anong paraan meron ka? Hintayin mo. Sumanyu, ikaw ay isang malas na bituin. Kiazeo, ibigay mo ito sa anak mo. Ilabas mo na lang. Anak. Ang galing, ang galing. Nanay, bakit ang baho naman yan? Sumyu, sobrang sama mo naman. Ako lang ang anak ni Oz. Tara, lahat kayo. Tumulong kayo sa akin, pakiusapan natin. Si Oz namin, kain niya ito. Kakaano lang ng lason. Matibay ang ebidensya. Ito ay mukhang medyo katulad ng kamote. Kinuha ko lang ito mula sa kanyang bukirin. Ay, sandali lang. Tingnan niyong mabuti, mga kaibigan. Tita Zil, ito ay kamoteng kahoy. Hindi ito sako. Ang kamoteng kahoy na ito ay ligaw. Hindi ko ito itinanim. Narito. Wala akong pakialam. Ikaw ang nagtanim nito. Laban ng mga patatas. Halos ikinamatay ng anak ko. Kailangan mong magbayad. Magbayad ka sa akin ng 20 kilo ng patatas. Magbayad ka pa sa akin ng 10 piso. Yung kutsarang dumi kanina. Pumasok ba sa bibig ng anak mo? O sa utak mo? Kiazeo, dapat din tayong maging makatarungan na. Walang nakakaalam na nagnakaw ka ng kamote. At mali pa ang nakuha mo ha. Kiazeo, bigyan mo si Wuyo ng 5 piso. Tapos ayos na ang bagay na ito. Tita Zil, magbayad ka ng kaunti. Ngayon, hindi namin ilalabas na ininom ng anak mo ang dumi. Tara na, umalis na tayo. Ay, umalis na siya. Bukas, si Xuwen ay pupunta sa black market para magbenta ng ilang kilo ng kamote. 1 kilo ay 6 na sentimo. Kailangan mag-ipon. Kung may 100 kilo, 6 na piso na yon. Pero hindi rin yon sapat. Mahirap ibenta ang 100 kilo ng kamote. Baka mahuli tayo. Iyan ay spekulasyon at panlilin lang. Ako na ang mag-isip ng paraan. Kailangan talaga nating mag-ipon ng pera. Hindi naman pwedeng puro kamote lang ang kinakain natin. Saka na. Si Kuya, hindi pa nag-aasawa. Ayoko na mag-asawa. Naghihintay na si Panking, kasama ang nagbebenta ng baboy sa kabilang baryo. Sa pagpaplano ng kasal, sabi ng matchmaker, ang dowry ay 60 kwarto. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Tama nga. Pangalawa, alam namin na gusto mo si Panking. At saka, yung nagbebenta ng karne ng baboy, si Zugi ay mahigit 40 na, at may dalang 2 anak na babae. Pero sobrang mahal ng dowry. Hindi natin kayang bayaran. Hindi ko maaring maging pabigat sa ating buong pamilya.
Dahil lang sa akin. Tungkol sa regalo sa kasal. Ako na ang bahala. Anong magagawa mo? Halika. Tikman mo. Sobrang bango. Tikman mo. Yan masarap. Mga pampalasa sa espasyo. Maraming mga pampalasa. Di ka mag-aalala na hindi makagawa ng maganda. Tama, luto na ang kamote sa bukirin. Kaya gumawa tayo ng kamote pancake. Kuya at ate. Balak kong pumunta sa bayan bukas. Maghanap ng magandang lugar. Tingnan natin kung mabibenta ko ba ang mga kamote pancake na ito. Buong buwan. Itong kamote pancake. Magkano ang balak mong itakda na presyo? 1 sentimo 2. Nagawa ko na ang mahigit 200. Sana lahat ay mabenta. Ay naku, kung makakapagpatuloy lang tayo ng 6 na araw. May pera na para sa dot ni Bunso. Tama nga. Ganoon din ang iniisip ko. Buong buwan. Sabi mo, hindi ba tayo mahuhuli? Hindi. Kumpleto na ang mga papeles ko. Saan mo nakuha ang lisensya na ito? Hindi ba ito peke? Paano ito magiging peke? Ang pulang selyo sa itaas. Maaari bang peke yon? Kailan mo ito ginawa? Sa pangingisda. Ay naku. Hoy, batang babae. Anong gamit mo sa pangingisda? Anong pain ang ginamit mo? Tingnan ang suot na ito. Mukhang hindi siya taga-amin. Kakatapos ko lang makita ng isang pulang kotse. Baka siya ay isang leader mula sa syudad. Tiyo, nanghuli ka ng isda para sa paglinang ng damdamin. Nanghuli ako ng isda. Ngunit para lang mapuno ang tiyan. Ito ang aking formula ng pain. Ngunit ito ay isang lihim. Ganoon. Ako ay mula sa Bureau of Industry and Commerce ng bayan. Sabihin mo sa akin ang recipe ng pandagdag. Basta't sumusunod sa batas. Tutulungan kitang magnegosyo. Magnegosyo? Mas madali pa kaysa kumita ka, di ba? Matagumpay. Sa totoo lang, itong recipe ko. Simple lang. Kailangan mo lang magdagdag ng ilang hipon dito. Tapos ihalo mo lang. Ikaw. Talaga namang kahanga-hanga. Pati mga leader sa bayan nakakakilala sa'yo. Talagang ikaw ang swerte ng pamilya natin. Kailangan nating maubos itong mga kamote bago tayo makaalis. Tingnan mo yung panaderya nila. 25 sentimos lang bawat isa. Yung kamote cake namin, baka masyadong mahal. Kahit papaano may karne pa nga. Masarap ang kamote cake namin. Masarap talaga. Pero ang mahalaga ito rin. Walang sumubok Walang sumubok. Kamote cake. Libreng kamote cake. Subukan nyo lang, kainin nyo lang. Kakagawa lang, subukan nyo ng isang kagat. Kamusta? Masarap. Magkano ito? 10 sentimos bawat isa. Sobrang mahal naman ito. Mas mahal pa ito kaysa sa mga karne sa tabi. Ay. Sandali lang. Kung 5 ang bibilhin, may kasama itong isang baso ng matamis na tubig. Maliit na tamis. Buong buwan, kailan mo ito ginawa? Bakit ang ganda-ganda nito? Mukhang masarap din Ito ang aking lihim na sandata sa pagtitinda. Ito ang aking lihim na sandata. Babalik ako mamayang gabi. Ikaw at si Nunyu ay sapat na. Gaano man ka-espesyal o kaganda. Mas maganda pa ito kaysa sa restaurant sa kabisera. Mas maganda pa ito kaysa sa restaurant sa kabisera. Tama ka dyan. Sa restaurant sa kabisera. Magkakahalaga ito ng 8 barya bawat serving. Gusto ko ng kalahating peso na kamote pancake. Magpadala ka sa akin. CJ. Kamote pancake. 5 mao ang presyo. Ay naku. Ako. Nakuha na lahat. 5 mao lang ang halaga. Bukas nandito pa ako, babalik ako. Hindi ko kalain na ang pagbebenta ng kamote cake ay magiging ganito kaganda ang negosyo. Dahil ito sa tulong ni Xiao Chainshui. 8. Narito ang pera para sa'yo. Dumating ka at magtrabaho para sa akin. Ang langit ay nagbigay sa'yo ng isang pera. Buong buwan. Sobrang dami naman ito. Yung Jinfeng sa kanilang pabrika ng tela ay 16 na yuan lang sa isang buwan. Tapos ibinibigay mo sa akin 30 yuan sa isang buwan. Naiinis ka ba sa kakambal kong babae? Naiinis ka ba sa kakambal kong babae na masipag? Kunin natin ang pera para sa dot ni RJ. Nagawa na natin. Ipapataas ko pa ang sweldo mo. Umalis na tayo pauwi. Sige, magwawakas na tayo at uwi na. Buong buwan. Paano mo ginawa ang matamis na inumin na yan? Bumalik na si kuya. Umalis na siya. Buong buwan. Ang ugat nitong lason ay nakakalason.
Hindi talaga pwedeng kainin. Bakit mo ako pinapabalik ng ganito karaming dala? Gagawa ng matamis na inumin. Hindi ito matamis na inumin, kundi mapait na inumin na ito. Maaaring kainin ang kasaba. Ngunit hindi alam ng lahat kung paano ito iproseso. Kailangan lang tanggalin ang balat. Ibabad ng 20 oras. At ayos na. Ay naku. Nakatakot naman. Akala ko pa naman. Kailangan na nating uminom ng tae. Pero ngayon ang full moon. Bakit ang galing-galing mo na ngayon? Alam mo na lahat. Siyempre, tiyahin nakapag-aral na. Siyempre, ang tiyahin natin nakapag-aral na. Siya ang pinakamagaling sa amin. Tiya. Kapag nakolekta na natin ang pang-engagement ni Kuya Segundo, kailangan din nating mag-ipon para mapadala si New sa paralan. Pwede rin ba akong pumasok sa paralan? Tiya. Ang mga babae sa ating baryo. Hindi pwedeng pumasok sa eskwelahan. Yung tita rin ay babae. Nag-aral na rin ang tita. Kailangan talagang mag-aral ng mabuti ang mga babae. Para maging magaling. Ayos. Mag-aral ng mabuti si New para makapagpatayo ng malaking bahay para sa tita. Ay naku. New Kailangan mong suklian si Xiaogu ng mabuti ah. 8. Gupitin mo lang ito sa piraso. CJ. Nagbenta ng 4 na araw. Bukas, pupunta ulit. Makakakuha na ng dot Serge. 9 na buwan na ang bahay namin. Talagang magaling sila. Kagawad. Ako'y nagbubunyad. Sila ang mga nangungulimbat. Kagawad na tagapag-imbestiga. Tingnan mo. Hindi lang sila nagsasamantala, kundi pati nanlilinlang at nananakit ng tao. Tingnan mo itong kamoting kahoy. Maaasim ito. Hindi talaga pwedeng kainin. Pakiusap. Makipagtulungan kayo sa investigasyon namin. So menu. Tingnan natin kung paano kakikita sa pagkakataong ito. Kaibigan. Wala akong ginawang pandaraya. Sandali lang. Tingnan ninyo. Sinunod ko ang tamang proseso. Ito ang lisensya. Galing pa ito sa inyong ahensya ng pangangalaga sa merkado. Ibinigay ni Director Zhang. Tingnan mo. Kaibigan, legal ang negosyo mo. Kami ang nakagambala. Walang anuman. Huwag kang aalis. Hindi nyo pa siya nahuhuli. Kunin mo lahat ng mga bagay niya. Sila ay legal at sumusunod sa batas. Mayroon silang business permit. Kung magpapatuloy ka sa gulo, ikukulong kita. Ay. Tita Zhou. Talagang may masamang balak ka. Walang butas na hindi mo pinapasukan. Ang isip ng ilang tao ay mas masikip pa sa butas ng karayom. Ang isip nila ay mas marumi pa sa imburnal. Kayo. Maghintay kayo. Lenwe. Tignan mo ang gwapo naming bunso. Pangalawang kapatid. Ibigay. Sa wakas, nakapag-ipon kami ng dot para sa'yo. Buwan ng bagong panganak. Salamat. Kapag kumita na ang pangalawang kapatid sa hinaharap, kailangan talagang ibalik sa'yo ang perang ito. Agad na dalhin ang dote at magtanong na. Huwag hayaang maunahan ka ng iba. Magsimula ka na. CJ. 60 piso na dote. Gusto nang dalhin ang aking anak na babae. Walang paraan. Kailangan nating magpadala ng sewing machine. Hindi sapat ang 60 piso na dowry. So menu. Narinig kong nagnenegosyo ka sa bayan. Bigyan mo ang magiging kapatid na babae ng sewing machine. Hindi ba ito labis? Inay. Huwag ka nang magsalita pa. Gusto kong makipag-usap kay Xu. 10 piso para sa swerte, sapat na ang pera pang regalo. Sa pabrika. Ikaw na may tinatagong masama. Bata ka pa pero gusto mo nang makipagrelasyon. Di ka ba nahihiya? Tita Zhang. Bigyan mo lang ako ng oras. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan. Sisikapin kong makahanap ng paraan para makamit ang iyong layunin. Iuwi si Panking. 1 buwan lang. Para makabili ng makina sa pananahi. Kailangan ang ganoong katagal. Sana makasal na si Panking. Pero hindi na siya makapaghintay. Nanay. Ayoko magpakasal kay Zugi. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayoko magpakasal sa kanya. Ako ang iyong ina. Hindi kita pwedeng lokohin. Si Zugway, lahat ng bagay mas magaling. Kay Xubu, mayaman sila sa bahay. At may negosyo pa na kumikita. Sa hinaharap, bagay na bagay para sa iyong bunso. Panking. Ay naku, parang totoong kwento ng paghihiwalay ng magkasintahan. Puno ng buwan. Marami kang ideya. Maaari mo bang tulungan si ikalawang kuya na makahanap ng trabaho? Gusto ni kuya na kumita. Si Tita Zhang ay may ayaw sa akin. Wala akong kasanayan. Ikalawang kuya, gusto mo bang magbenta ng mga kebab na baka? Dito lang sa bayan. Sa tabi ng pwesto namin. Mas marami ang tao sa paligid ng pwesto namin. Nagbibiruan na naman kayong dalawa. Beef ah. Simula nang isilang ako, hindi pa ako nakakain yan. 1 beses ko lang nakita. Nagtatanim na matandang baka. Galing pa sa katabing na yon. Kaya. Kung hindi. Hayaan si Wenjie na umakyat sa bundok para manghuli ng kuneho. Si Wuch naman ay magbebenta ng mga skewered na kuneho. Biro lang.
Pero makakasiguro ba tayo sa supply? Hindi naman ako nag-aalaga ng mga kuneho. May paraan ako para makuha yan. Puno ng buwan. CJ, yung karne ng baka ay hindi basta-basta. Hindi ito pangkaraniwang bagay. Kung talagang meron, talagang magiging mahalaga yan. May paraan ako. Lahat ng bagay ay nandyan sa espasyo. Sakto lang na may maayos na trabaho si kuya. Kapag mayaman na tayo, maaari tayong mag-alaga ng baka sa baryo. At magiging tama na yon. Buong buwan. Baka masyado kitang maabala. Talagang wala ng ibang paraan. Kapatid, maghanap ka na lang ng isang kasanayan. Tulad nila, maging karpintero ka. Kapag natutunan mo na ang kasanayan mo, sana ay maikasal na si Ate King. At saka, bilang karpintero, kadalasan ay mahigit 20 piso lang. Sige na. Maniwala na lang tayo sa buong buwan. Buong buwan nga. Huwag ka masyadong mapagod. May mga bagay na. Ipagkatiwala mo na lang sa akin at sa kuya mo. Ay, salamat, ate. Karne ng baka. Diyos ko. Siguradong nagugutom ako at nalilito. Nanonood ng guni-guni dahil sa gutom. Kain ng hapunan ng maaga. Matulog na. 8. Talagang nakakuha ka ng karne ng baka. Hindi kaya ito. Patayin mo na ang matandang baka ng katabing na yon. Sige na. Ay nako, anong sinasabi mo? Kuya, turuan kita kung paano mag-ihaw ng skewers. At kung paano gumawa ng sausawan. Natutunan mo na ba? Naaalala ko na lahat. Para. Lugar ng negosyo. Ay nako, ito. Bakit sunod-sunod ang mga ito? Hindi ba madaling gawin ito? May isang kaibigan akong mangingisda na nagbigay nito sa akin. Ay naku. Tito ah. Ay, puno ng buwan ah. Puno ng buwan. Simula nang ibigay mo sa akin. Itong pain ah. Mas madali na ang pangingisda ah. Ngayon araw-araw. Laging puno ang dala ko ah. Kuya, may regalo pa ako sa'yo. Na ibibigay. Talaga. Sa panahon ng tagutom na ito, sa aming bahay lang namin ipinagdiriwang ang bagong taon. Bago kami kumain ng baka. Ay naku. Ito ang kinakain nyo sa bahay. Sobrang sarap naman. 8. Alam ko na ang opisina nyo. May kakulangan sa pagkain sa kantina. Pwede kong ipagawa sa kuya ko na maghatid ng pagkain sa kantinan nyo bilang isang mamimili. Talaga. Ay, taon ng tagutom. Hindi madaling maging mamimili. Kaya mataas ang sweldo. Naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng tiyuhin. Hindi niya pababayaan ang kuya ko. Siyempre. Ay, meron ka pa bang ibang bagay na kailangang tulungan ko? May hinihiling ka ba sa akin? Ay naku, tignan mo naman. Bakit ang galing-galing mo talaga? Gusto ko pa sana ng isang business permit. Mamaya, ipapasa ko kay Xiao Chen. Para sa'yo. Ay. Ay, isang buwan na. Ay. Ngayon, nasa tamang edad ka na. Halos pareho na. May nahanap ka na bang kapareha? Anak ko. Kasing edad mo siya. Mukha ng tiyuhin na ito. Parang malaking pancake. Siguradong hindi rin gwapo ang anak niya. Salamat, tiyuhin. Sa ngayon, hindi pa ako nagmamadaling makahanap ng kapareha. Kaibigan sa pangingisda. Anong kaibigan sa pangingisda? Ang galing naman. Huwag mo nang alalahanin yan. Ang kailangan mo lang tandaan. Siya ay sa atin. Mahalaga siya. At ikaw rin, kuya. Hindi ka rin pwedeng magpahinga. Maghahanap ako ng trabaho para sa'yo. Sa Departamento ng Pangangasiwa sa Merkado. Bilang tagabili. Anak na babae. Nakatapos lang ako ng isang elementarya. Simpleng tao lang ako. Papasok kaya ako sa opisina. Siyempre naman. Kapag tumanda ka na, may pension ka na. Kumakain ka mula sa gobyerno. Buong buwan. Sobrang nagpapasalamat ako sa'yo, hipag. Talaga namang ikaw ang swerte ng pamilya namin. Ay, hindi rin ito gawa ng iyong kaibigan sa pangingisda, di ba? Tama ba? Siyempre, magaling siya. Yung kaibigan sa pangingisda. Ay naku, anak. Tanghali na. Sobrang init ng araw. Bakit mo ako ginising? Ano bang alam mo? Siksu Man Yu ay nangingisda. Nakita na ang mayamang tao. Tumingin ka rin. Baka sakali. Baka makilala mo rin ang mayamang tao. Tumulong ka sa amin. Ay, may dalang payong ka na ba? Mainit na naman. Kung mas mainit pa, ako pa kaya. Magbubungka ng mais sa ilalim ng araw, ang init. Dali, kunin mo na. Tanghali na. Wala man lang kasama sa tabi. Walang kasama na nagbubukas ng payong. Mukhang hindi rin naman. Taga sa amin sa baryo. Nangangarap lang. Ay. Naintindihan mo ba ang mga patakaran? Ito ang isda mula sa aming Bai Jeshuang. Kung gusto mong manghuli, magpunta ka sa ibang lugar. Sino ka ba? Anong pakialam mo sa akin? Naharaan mo ako sa pagkakataong makilala ang isang mahalagang tao. Umalis ka. Ay naku, sabi ko sa'yo. Bakit ganyan ka makitungo? Ako si Zhao Yaozu. Ako ang tao mula sa Bai Jeshuang. Kung hindi ka paalis, maniwala ka, ipapababa kita. Para magpahinga. Umalis ka na.
Hintayin mo ako. Ano ang gagawin ko? Ngayon ang makina ng pananahi. Hindi ko pa nabibili. Sapat naman ang pera. Walang tiket para sa makinang panahi. Si Ate Panking. Kasal na bukas sa. Nagbebenta ng karne ng baboy. Walang oras na natitira para dito. Ikaw, kuya. Sigurado ka bang gusto mo lang si Ate Panking? Maging mabuti ka sa kanya sa buong buhay mo. Kung ganun. Sama-sama tayong pamilya bukas. Sasama sa'yo para agawin siya. Ito. Hindi ito maganda, di ba? Sobrang ganda. Gusto ko rin si Panking. Sasama ako sa inyo. Kasama ako. Maaari ba akong sumama? Nanay, ayaw kong pakasalan si Zugi. Gusto mo bang pilitin ako? Ang iyong ina ay talagang nakatanggap na ng bride price. Ano bang kalokohan ang sinasabi ng tanga? Kung ayaw mo talagang umalis sa bahay, magpadala ka na lang ng mas maraming pera sa bahay. Magsimula ka na, bilisan mo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ay. Hindi ba't si Ate Panking? Ikaw ang ikakasal. Huwag kang magbula, Sumanyu. Dalhin mo na si Xu sa inyo. Ngayon ay araw ng mabuting anak ni Panking. Huwag kang magulo rito. Tita Zhang, hindi mo ba nakikita? Ang anak mong babae ay may damdamin sa akin. Tama ba? Ikaw ang may gusto sa makinang pananahi. Kaya't ibibigay ko sa'yo. Talaga namang nakakainis itong tiyahin na ito. Alam na nga niyang ayaw ng anak niya. Dahil lang sa kaunting salapi. Pilit niyang ipinapadala si Panking. Si Panking. Bata at maganda. Bata at maganda. Paano siya papayag na maging stepmother ng iba? Zugay. Noong mga nakaraang taon, nahulog ako sa tubig. Kung hindi dahil kay Wujin na nagligtas sa akin, wala na akong buhay. Sabi ng doktor, nalamigan ang aking matris. Mahirap na akong mabuntis muli. Ano? Ano? Ikaw, napaka-idiot mo. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Nanay. Ito ang malinaw na sinabi ng doktor sa'yo. Ito ang sinabi ng doktor sa'yo. Ito ang sinabi ng doktor sa'yo. Ito ang malinaw na sinabi ng doktor sa'yo. Tita Zhang, hindi ka naman makatarungan dito ah. Ito, ginastos ko ang ganitong halaga para sa regalo. Gumastos ako ng ganito karaming dowry. Para lang makuha ang ganitong manok na hindi nanging itlog. Hindi totoo yan, Zugi. Si Panking ng pamilya namin, tiyak na makakapagdalang tao ng isang malusog na sanggol. Para sa pamilya ni Lao Ziu, magkakaroon tayo ng bagong miyembro. Ay, Zugi. Gusto mong magkaroon ng anak na lalaki, kaya pakasal ka na sa akin. Ay. Sabi ni Chen Jai, hindi niya kailangan ng bride price. May 3 silid siya bilang pamana. Ay naku, sabi ng mga manghuhula. Maganda ang pagpapalaki ni Chen Jai. Naku, bata. Yan he. Chen, bakit ganyan ka kawalang hiya? Nagdadala ka ng pasanin. Paano mo nagagawa yan? Ay, si Zugi. May 2 siyang anak na babae, di ba? Kasama niya si Yan Ye. Chen. Kung pakakasalan mo si Zhang Panking, ano? Kailangan mo ring alagaan ang pamilya niya. Si Chen Jai, wala namang kapatid sa pamilya niya. Talaga bang gusto mong umuwi kasama ko? Para makabuo tayo ng isang malusog na sanggol. Si Xiaoming, tatay na. Kailangan mong maging mabuti sa amin ng nanay. Si Xiaoming, sa hinaharap para sa'yo. Pagsasagawa ng mga huling sandali sa tahanan. Ayos. Sakto lang na ayaw ng pamilya Zhang. Kaya't pakakasalan na kita. Paano naman yon? Tita Zhang, nakita ko na rin. Si Qianqing, ayaw magpakasal sa akin. Itong handog na kasal. Ibinigay ko na kay Chen Xiangxiang. Hindi pwede, hindi pwede. Ay naku. Umuwi ka na. Hindi ba? Gusto mong siksugu. Pakakasalan mo si Panking ng pamilya namin ah. Walang paraan. Siksugu ng pamilya mo. Gusto pakasalan si Panking ng pamilya namin ah. Walang paraan. Ikaw, 3 dalaga, umalis ka. Inay. Tia Zhang, tapat ang puso kong nananabik kay King. Basta't pumayag ka lang. Yung makinang panggupit na gusto mo, ipapadala ko agad. Tita Zhang, isipin mo nga. Ngayon, ang ikalawang kuya ko, may negosyo na rin siya. Sana ay maging mas maganda ang mga araw ni Jay Panking sa hinaharap. Tiyak na magiging mas mabuti ito. Magdadala kami sa iyo muli, ng 1 piraso. Totoo. Nakaayos na ang mga dokumento. Tingnan mo. Kung direkta. Matatakot na mas marami pa ang hihingin. Baka mas marami pa ang hingin. Yung pangakong binigay mo kay Xumanyu. Siguraduhin mong maalala mo ng mabuti. Tita Zhang, kaya ba siyang sinang-ayunan? Kaya ba siyang sinang-ayunan? Ako at si Panking na magkasama na. Ang regalo ng kasal. Ito. Ang regalo ng kasal. Sige, tara na. Pinalaki kita pero nalugi ako. Ang ganda, Wuje. Sa wakas, magkasama na tayo. Panking. Panking, anong nangyari sa'yo, Panking? Bakit ganito? Ate Panking, Ate Panking. Hindi ka naman magkakaroon ng malubhang sakit, di ba? Wuji. Akala ko hindi kita mahihintay. Uminom ako ng pestisidyo. Ayaw kong magpakasal kay Zugi. Uminom siya ng pestisidyo. Mapapangalagaan pa kaya siya? Panking. Bakit ang tanga-tanga mo? Malapit nang mag-full moon, tawagin mo ang doktor. Tawagin mo ang doktor.
Mag-isip ako ng paraan. Mag-isip ako ng paraan. Pangking, anak na ang tanga mo. Talagang naglakas loob kang uminom ng pesticide. Si Pangking uminom ng pesticide. Kahit man lang dapat may. Ang tubig mula sa Lingshui ay nakakagamot ng lahat ng lason. Bilisan mo. Dali, dalhin mo na agad ito. Inumin mo na, Ate Pangking. Ano ito, Manyu? Ito ay pangtanggal ng lason. Isang lumang doktor ang nagbigay sa akin ng reseta. Bilisan mo, ikalawang kuya. Manyu, maaari ba ito? Inumin mo na. So Manyu, gusto mong saktan si San at ang pamilya ko, Panchi. Ikaw, nagising ka na. Panchi, Brother Wu. Nagising. Nagising na siya. Walang anuman. Puno ng buwan. Saan mo nabili ang gamot na ito? Na, puno ng buwan. Kailan ka naging mahusay na doktor? Sobrang kahanga-hanga naman ito. Ako nga. Isa lang akong pagkakataon. Swerte. Swerte. Buong buwan. May natira ka bang gamot? Bigyan mo si Tia ng isang bote. Tia Zhang. Ikaw. Hindi ka naman umiinom ng pestisidyo. Hindi mo na kailangan. Hindi mo na kailangan. Pero talagang maraming pagsubok. Pero ngayon tayo ay masaya na. Kaya't magmadali na tayo. Dalhin na natin ang bagong kasal pauwi. Pangarap. Sasama kita pauwi. Itong Siksu menu. Tiyak na may problema. Kakatapos lang niyang gumamit ng isang bote ng tubig para iligtas si Zhang Panking. Si Zhang Panking ay uminom ng pestisidyo. Nakita ko pa siya noon. Maglabas ng isang mangkok ng sabaw ng bigas. May dumi siya. Tiyak na may dumi siya. Tiyak na may dumi siya. Ay naku, nanay. Kahapon sinabi mo pa na makakasalubong ko ang isang taong mapagpala. Nandito ako buong hapon. Nakapagbalat na ang ulo ko sa araw. Wala namang nakitang mayaman. Huwag nang isipin ang mga mayayaman. Hindi ba sinabi ni Xumanyu, may karne sa bahay? Anak. Sasabihin ko sa'yo. Tara na. May karne at isda pa. At may adobong baboy. Wenji, ang buhay nyo ay talagang gumaganda. Kumain kayo ng marami, kumain kayo ng marami. Ngayon ay, ito ang araw ng malaking kasiyahan ng aking ikalawang bunso. Ako ang representante ng aming pamilya. Nagpapasalamat sa lahat ng tumulong. Ngayon naman, inaanyayahan na ang bagong kasal. Maraming salamat sa lahat, ako at si Panking. Ako kasi, halos isang taon na rin. Wala na akong naamoy na amoy ng karne. Ngayon, ang daming masasarap na pagkain dito. Nakatakam ako. Zhou Yaozu. Bakit ka nandito? Umalis ka. Nandito ako para manghuli ng demonyo. Ito ay si Master Zhuanggi ng Santo Ansi. Mukhang nagkukunwari ka. Narito na ang inyong mangkok. Iyan ay isang maruming bagay. Ako ang maruming bagay. Sa araw na ito ng kasiyahan, huwag mo akong pilitin na saktan ka. Guru Zhanggi. Narinig ko na nga ito. Tungkol sa ating Baijiashuang. Walang problema, di ba? Makinig ka sa akin. Saan naman galing ang napakaraming isda at karne? Kita ito ng nanay ko. Siyang lahat siya ang nagbago. Zhou Yaozu. Kung ako ay sinasaniban ng masamang espiritu, ikaw ang unang mamamatay. Zhou Yaozu. Maraming tulong ang ibinigay ng Manful Muon sa atin, na iligtas ang Baijiashuang ng maraming buhay. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan dito. Ako ba ang nagsasalita ng walang katotohanan? Kung ganoon, hayaan mong ipaliwanag ni Xumanyu ng maayos kung saan galing ang mga karne na ito. Saan ba ito nanggaling? Tama nga. Ngayon ay taon ng taggutom. Itong pamilya Tsu ay kumakain ng karne, nagtatanim ng lupa, at nagsimula na rin ng negosyo. Kung sasabihin ko na, huwag kayong makinig. Kay Zhou Yaozu na nagsisinungaling. Ang buong buwan ay para sa amin. Na nakikita naming lumaki. Hindi ito maaaring maging masama. Tama. Si Xumanyu ay ako. Kapatid na babae ni Xuen. Kung siya ay may problema, paano kami magiging ligtas sa Xu pamilya? Si Manyu ay ako. Ang aming mahal na anak na babae na isinilang sa loob ng 10 buwan. Palagi niyong sinasabi. Walang problema si Xumanyu. E di ipaliwanag niya. Ngayon, ipaliwanag ng maayos. Saan nanggaling ang mga karne na ito? Hindi kaya galing sa tao. Huwag kang magpanik. Huwag mag-alala. Ating si Wenji. Ngayon ay pagsusuri sa merkado. Mga mamimili ng departamento. Kumuha ng karne. Madali lang yan. Basta't umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Tama nga. Si Xuen ay isang mamimili. Si Xumanyu ba ay nahawahan ng masamang bagay?
Mabilis itong makikita ng guro. Sa ating Baijiashuang, talagang may masamang bagay. Hindi nakapagtataka na sa mga nakaraang taon, ay sunod-sunod ang mga sakuna at peste. Walang ani ang mga pananim. Patayin si Sansu sa kabilugan ng buwan. Hindi kayo. May isip ba kayo? Parang nakikinig sa hangin. Huwag dito. Magpanggap kang may kapangyarihan. Magsitakas kayo mula sa bahay ko. Dalhin niyo ang mga magugulong bagay na ito. Mabaho mong albularyo. Kung muli kang magbabaluktot ng katotohanan, susunugin ko ang iyong templo. Suwen at Suwu. Ang ating Baijiashuang ay dumaranas ng taggutom dahil kay Xumanyu. Pinoprotektahan niyo pa siya. Kasinungalingan. Yung taggutom 30 taon na. Nangyari na. Si Manyu sa aming pamilya ngayon ay 14. Kayong mga tao. Sobrang hindi makatarungan. Ang anak kong babae ang nagbigay sa inyo ng pagkain na nagligtas sa buhay niyo. At inaakusahan niyo pa siya. Wala ba kayong konsensya? Lalabanan ko kayo. Nagluwander ako sa ibang mundo. Sa ganitong mga taon, naramdaman ko na ako'y pinoprotektahan ng pamilya. Ganito pala ang pakiramdam. Hindi ba't sabi niyo, may problema ba ako? CJ. Kaya ano ba talaga ako? Nagawa kong mali. Ito ay isang bagay na labag sa langit at tao. Sabihin mo nga, tama si Laoxu. Bata pa si Manyu higit 20 pa lang siya. Ang sakunang ito, nangyari na mahigit 30 taon na. Nga. Nagbigay pa si Manyu sa atin ng pagkain. Si Manyu ay isang diwata. Noong mahigit 30 taon na ang nakalipas, nandoon ka na sa Baijiashuang. Ikaw, matandang balbas pusa. Anong sinasabi mo? Siksu Manyu, ang Master Zhuangzi ng Sheng'an Temple. Alam ng lahat iyon. Siya ay isang Diyos na nakikita ng lahat. Paano siya makakapagpanggap? Sige lang. Kung sinasabi mong siya ay Diyos, hayaan mong ipakita ko ang aking tunay na anyo, para makita ng lahat. Mataas ang iyong kakayahan. Ngunit hindi rin ako. Mga taong walang silbi. May kakayahan ka ba? Sana ay masolusyonan mo ang problema sa gutom, na ang mga tao ay nagugutom. Magbago ka ng 1 hektarya ng bigas. Subukan mo nga. Sumanyu, huwag ka nang magmukhang mataray dito. Sabi na ng master, ikaw ang salot sa Baijia Village. Basta magtulungan tayo lahat. Matatanggal natin ang salot. Maaaring malutas ang gutom. Lanan, walang tunay na problema sa kabilugan ng buwan, di ba? Kahit nakabilugan ng buwan. Sino siya? Siya. Nakatulong siya sa atin. Nakapagligtas siya ng napakaraming buhay. Naniniwala ako sa kanya. Tama. Hindi magiging masamang tao si Manyu. Kung masama si Manyu, nasa panganib na tayong lahat noon pa. Huwag maniwala sa mga mabubuting tao. Huwag maniwala sa mga mabubuting tao. Ibigay mo sa akin. Nasa loob pala ng pamaypay ay may itim na tinta. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Isa lang siyang albularyo. Tungkol sa pamaypay na ito, ang hawakan ay butas. At may nakatagong itim na tinta sa loob. Sino ba ang tinamaan nito? Kaya pala nagiging itim mula sa puti. Mga dumi sa katawan. Ang galing. Ang galing, hindi ko kayang labanan. Hindi ko akalain. Ang bantog na master na ito ay isa palang pawang pangalan lamang. Mandaraya. Halos na. Nakaloko niya tayo. Inakusahan ang mabuting tao. Sisi kay Zhou Yaozu. Buong buwan, nagkamali ako. Hindi ko rin alam. Yung Master Zhuangzi, nanghihikayat siya. Niloloko niya ako. Zhou Yaozu. Nangahas siyang magdumi sa akin. Sa utang na ito ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo ng maayos. Ay naku, nagkamali ako. Nagkamali ako, huwag na akong saktan. Araw ng kasiyahan, huwag na akong saktan. Si Zhou Yaozu, tama ba? Naalala mo ba ako? Hindi mo naalala. Naalala ko. Si Zhou Yaozu ay sadyang nananakit ng mga opisyal ng gobyerno. Huliin niyo siya. Huwag. Huwag niyo akong hulihin, ay nako. Tulong, nagkamali ako. Huwag niyo akong hulihin. Tito, bakit ka nandito? Ngayon ang araw ninyo. Araw ng kasiyahan ng pamilya Xu. Narito ako para magbigay ng red envelope. Ay nako. Sabay na rin nadalhin ang salot na ito. Ay, manatili ka at uminom ng alak ng kasiyahan. Sa handaan ng Baijiashuang. Ang ganda naman nito. Ha! Sa kasalan ng ating bayan Zhuang. Ang sarap ng pagkain. Hindi ba't espesyal na araw ito? Kayo ay nagsasama-sama. Para mag-enjoy ng masasarap na pagkain. Ah, may iba pa akong gagawin. Hindi ko na kayo istorbohin. Kainin nyo ng mabuti. Salamat. Kainin nyo ng mabuti. Salamat. Ingat. Yung tao kanina. Talagang may katangian ng leader. Buong buwan, may mga kamag-anak ka pang nasa gobyerno.
Isang kaibigan. Yung salbaheng si Zhu Yaozu. Siguradong may ginawang masama. Nagawa niyang makasakit ng tao. Kaya siya nahuli. Karapat-dapat sa kanya. Sige na, wag na lang siya alalahanin. Magpatuloy sa pagkain. Puno ng buwan ah. Pasensya na. Kanina, muntik na. Akong maloko ng peking guro na yon. Nabansagan kita ng mali. Sinasabi mo kayong mga tao. Dapat isipin mo na. Kami ay mababait at maganda sa aming kaarawan. Paano kami magiging masama? Kami ay mga bituin. Parang mga diwata kami. Tama. Kami ay mga diwata. Diwata, diwata, diwata. Sige na, sige na. Sa espesyal na araw ngayon. Wala na akong pakialam sa kahit ano. Ngayon, sabay-sabay tayong magtaas ng baso. Ipinagdiriwang ang aking pangalawang kuya at kanyang pangalawang asawa. Na sana ay magkaanak na sila agad. Magkaisa hanggang sa pagtanda. Maganda. Suman Yu. Gusto kong makita. Wala ng lupa at lawa. Ano pa ang kaya mong gawin? Halika. Ano itong pera? Ito ay iniwan ko para sa'yo. Para kay Nyu. Para sa bayad sa pag-aral. Ay naku. Dapat na ring pumasok si Nyu. Yu. Naiisip mo pa rin si Nyu sa puso mo. Halos akala ni Mrs. na magiging bobo si Nyu. Hindi ko gagawin yon. Lalong lalaki ang ating pamilya. Lalong gaganda si Nyu. Sige na. May isang bagay ako. Hindi na ako magbebenta ng matamis na tubig. Ano? Hindi ka na magbebenta ng matamis na tubig. Nakausap ko na si Kapitan. Kasama ang buong baryo natin. Para makapagsimula tayo ng magandang buhay. Pero, hindi mo ba napangako na? Magtatanim ka ng kamote. Magtatanim ka ng patatas, di ba? Isipin mo. Gusto mong tuluyang maalis ang gutom ng lahat. Hindi sapat ang dalawang ito. Tungkol sa atin, ang magtinda, hindi rin ito pang matagalang solusyon. Sabi mo nga, di ba? Kaya nga. Kailangan kong mag-ipon ng pera. Para makapagbukas ng pabrika sa ating ngayon. Tayo. Sasamahan ang lahat para yumaman. Lanan. Hawakan mo ito. Puno ng buwan. Naku po. Nang nakaraang gabi na sunog. Isang magdamagang sunog. Pinaghirapan nating. Palagi na mga pananim. Lahat nawala. Anong sabi mo? Buong buwan. Yung pond na pinayagan mo. Yung mga isdang binhi. Lahat ng tatlo. Bawat isda. Nakapagpalit ng puting tiyan. Lumulutang pataas. Sino ang naglagay ng lason? Kitang-kita mong darating na ang magandang araw. Sino ang pumatay dito? Sobrang baliw na. Hindi naman siguro. Yung pamilya ni Zhu Yaozu, di ba? Nasa kulungan pa si Zhu Yaozu sa bayan. Dapat hindi siya yon. Pero, ay naku, puno ng buwan. Ano ang dapat nating gawin? Ang natitirang pagkain sa atin ngayon. Malapit nang maubos. Malaking sunog, na walang natira. Ang palaisdaan sa nayon, ay tinamnan din ng lason. Sino ba talaga ito, na sobrang baliw na tao ang gumawa nito? Yu. Lanan. Naubos na ang bigas ng nanay ko. Gusto kong kumuha ng kaunti para dalhin sa kanila. Dalhin mo na rin itong mga ito. Buong buwan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Isang pamilya tayo. Walang dapat pasalamatan. Naging estranghero ka na. Sige, aalis na ako. Dahan-dahan lang. Ay. Tita Zhang. Bakit ka nandito? Nga, nanay. Ikaw at si Ilong. Anong nangyari? Panking. Kahapon, sobrang laki ng apoy. Nasunog ang bahay namin. Wala na kaming matirahan. Ako at ang kapatid mo. Nga, ate. Hindi ka pwedeng hindi tumulong sa amin. Ako at si nanay. Nagpunta talaga kami sa'yo. Tita Zhang. Hindi ka ba nakatanggap ng maraming dowry? Gamitin mo ang perang iyon para ayusin ang bahay. Dapat hindi ito mahirap, di ba? Huwag mo nang banggitin. Ibinigay ng nanay ang dowry ng ate. Kay Kuya. Pangarap na liwanag. Nakapag-asawa na rin ang ikalawang bunso mo. Malapit nang magkaroon ng anak. Maraming gastusin sa hinaharap. Ang ibig mong sabihin ay, balak mong tumira sa bahay ko. Ang ibig mong sabihin ay, balak mong tumira sa bahay ko. Buong buwan na. Aling knows na ikaw ay may kakayahan. Sa 100 Families Village, ikaw ang pinagkakatiwalaan namin. Malaking sunog sa 100 Families Village. Walang kahit anong pagkain. Sa bahay, siguradong magugutom tayo. Punta ka sa Xudya. May makakain ka pang karne. Magandang buhay ito. Wala akong ganong kakayahan. Hindi ko nga maipon ang salaping hinihingi ni Tia Zhang. Kulang pa ako. Kulang pa ako. Kulang pa ako. Hindi ko ba utang pa sayo ang 20 piso? Hindi naman ito madaliin. Tayo ay isang pamilya. Alam ko na. Sigurado akong ibibigay mo sa akin ito agad. Di ba? Uy, ate. Malaki ang bakuran nyo dito ah.
Saan ako matutulog? Mabilis ka. Mag-ayos ka ng 2 kwarto para sa akin at sa nanay. Nanay. Hindi na bagay na lumipat ka dito ngayon. Kakalipat ko lang dito. Saka. Napakarami na ng tao sa bahay natin. Ang mga babaeng ikinasal ay parang tubig na itinapon. Ang mga ikinasal parang tubig na itinapon. Ang dalagang ikinasal parang tubig na ibinuhos. Hindi ka na dapat makialam sa mga bagay ng pamilya ko. Paano ko pa ba alagaan? Isang anak na hindi marunong magpasalamat. Nay. Bakit ka nandito? Ay naku. Si Isuguwa. Ipinakasal ko ang anak na babae. Sa'yo. Hindi mo naman ako pababayaan. Nabiyanan, di ba? Ay naku, anak. Anong klaseng sinasabi mo? Hindi ba't pamilya na tayo? Kayo. Ano bang nangyayari dito? Sugu. Ngayon ay kailangan kong manirahan kasama si Ilong. Ayos lang ba, bigyan mo ako ng tiyak na sagot? Sugu. Itong biyanan ko, hindi mo ba siya pababayaan? Siyempre. Uy, bayaw. Nakatira ako sa kwartong iyon. Uy, magaling kang magturo kaya ang kwarto ko. Puno ng buwan. Ikaw ay isang batang babae. Kailangan mo pang mag-asawa. Nasa bahay natin si Panking. Wala siyang sariling kwarto. Natutulog siya kasama ko. Pakisigurado lang ha. Ito ay tahanan ng Xu. Hindi ito tahanan ng Zhang. Elong. Kwarto ng buwan. Walang sinuman ang makakapag-stay dito. Maghanap ka ng ibang kwarto. Bayaw. Itong kapatid mo. Balang araw ay pakakasal din. Mas mabuti na. Napakasalan mo na siya. Hindi dapat ibigay sa iba ang magandang pagkakataon. Ikaw, palaka. Akala mo ang ganda-ganda mo, sino ka ba? Sino? Sino bang anak mo ang palaka? Sakto lang para sa'yo. So menu, ikaw ay na-broken engagement na. Nanay, sa tingin ko, kailangan nating makuha ang puno ng yaman ng pamilya Xu. Inay, kung ayaw niyo ni Ilong, pumunta na lang kayo sa bahay ni Ehyu. Saan ba naman nagiging dahilan? Ang biyanan na manatili sa bahay ng manugang. Tama. Isang silid lang naman. Hindi naman ito espesyal. Ilong, mananatili tayo dito. Mananghalian, pwede ba kitang yayain sa isang date? So menu, nabaliw ka na ba? Nasiraan ka na ba? Maaga pa lang, ang dami mong suot na nakakahiya. Parang nawala ka sa katinuan. Hindi naman. Alam ko na yon, buwan ng pagkadalaga. Kayo kasi mga babae, laging may pagmamayabang. Alam mo ba? Pero ako, Elong, kung muling mangahas kang walang hiya, naistorbohin si Manyu, hindi ka makakalabas ng buhay. Ay naku, ate, seryoso ako kay Manyu. At sinabi na ng nanay, basta't si Manyu ay handang magpakasal sa akin, kailangan ng 20 piso bilang handog. 20. Magbigay ng 20 piso bilang handog ah. Kami sa pamilya Xu, kailangan ng 2,000 piso bilang handog. Kaya mo bang ibigay yan? So Manyu, hindi kita akala ganito kang mapagmataas, na babae. Along, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ka ba nakakaabala sa pagtulog? Alon, malapit na ring mag-12 ng hating gabi. Matulog ka na ng maayos. Hey, hindi nyo ba nakikita? Nagdeklara ako ng pag-ibig kay Yuyu. Hey 8, maganda ba ang pagkanta ko? Sinasabi ko sa'yo, siguradong magugustuhan ako ni Yuyu. Paano naman magiging ganun si Full Moon? Nabulag ka ba nang makita ka? Parang pala ka na gustong kainin ang gansa. Para kang baliw na gusto. Anong sinasabi mo? Sasabihin ko sa'yo. Siksu Manyu, kasalan ko na. Kantahin, kantahin, kantahin. Ngayon ba'y gising ka na? Kung gising ka na, agad mong ibigay sa akin. Bumalik ka na matulog. Magaling ang ginawa mo. Sumanyu. Itong gitara. Hiniram ko sa kaibigan ko. Magkano ba yun? Bayaran mo ako sa gitara. Zanglong, hindi mo pa nga mabili ang 3,000 piso. Para sa gitara. Tapos gusto mo pang pakasalan ako. Tita, Siksu Manyu, hindi ako tinitingala. Along. Tito, kakarating lang niya lang. Maaari bang huwag mong ipahiya si ate sa bahay? Hindi ito. Iyon. Ay, kaibigan. Sobrang dami naman ng almusal nyo. Anong ginagawa mo? Ito ay kay Changlong. Natutulog pa siya. Yung iba.
Kukuha pa ako ng ilang siopaw. Para sa panganay kong anak. Sila. Siguradong hindi pa sila kumakain ng almusal. Itong siopaw. Wala na bang sobra? Puno ng buwan ah. Hindi mo ba kayang ipak ng 2 meatbon? Hindi mo ba kayang ipak ng 1 meatbon? Ayaw mo ba talaga? Sabi ni tita. Bilang bisita. Kasama ang anak. Na istorbohin ang normal na buhay ng pamilya namin. Tama ba to? CJ. Parang may sinasabi pang espesyal. Anong silbi ng magkainan ng anak na babae? Kahit ano paman. Siya pa rin ang biyanan ko. Hindi kaya masama ito? May hindi tama ba? Kailangan nating mag-isip ng paraan para maipadala si inay at ang kapatid ko. Kung hindi, hindi na namin kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Ganoon din ang iniisip namin. Pangking. Akala ko. Magagalit ka. Tatay. Nanay. Pasensya na sa inyo. Nagbigay ng abala ang nanay ko sa lahat. Lalo na kay Manyu. Talagang pasensya na. Ate Pangking. Mabuti na lang at nauunawaan mo. May magandang solusyon ba? Bumalik ang nanay ko. Siguradong may matutuluyan. May paraan. Meron akong isang ideya. Pero hindi ko alam. Kung gusto ni Jay Pangking. Sa gitna ng araw. Bakit ka nakahiga sa kama? Tamang-tama na ito. 8. Nasa bahay tayo ng ikalawang kuya. Walang kahit isang mangkok ng puting lugaw. Gutom pa kami ng nanay ngayon. Mayroon bang siomay sa inyo? Tita Zhang. Ate Pangking. Masama ang pakiramdam niya. Nasa pahina siya. Dahil nandito kayo, tulungan niyo akong alagaan siya. Pupunta ako sa kusina para kumuha ng meatbon para sa inyo. Talagang may sakit na siya. Mas nakakaintindi ang pamilya. Sino ang mag-aalaga sa iyo kung hindi ang mga tao sa paligid mo? Naku, anong nangyari sa mukha mo? Nabali ang ganda mo. Bakit ang dami ng pulang mansa? Inay. Ito ay kuto. Nakakahawa ang sakit na to. Inay, ayos lang ako. Inay, ayos lang ako. Pupunta ako para magluto para sa inyo. Hindi na. Babalikan ko si Arong sa bahay. Tara na, umuwi na tayo. 8. Saan ka pupunta? Ang pamilya mo. Siguradong mas close sila sa akin na outsider kaysa sa akin. Tulungan niyo akong alagaan, ha? Ay naku, dahil ikinasal ka na sa pamilya niyo. Isa ka na sa mga tao ng pamilya ni Laoksu. Ano ang kinalaman ko dito? Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Sana ay okay si Ate Pangking. Mula ngayon, pamilya na tayo. Ano man ang problema mo? Nandito kami para sa'yo. Kahit alam kong, hindi niya ako pinapansin sa mga bagay na ito. Pero nakikita ko siyang ganito. Medyo masakit para sa akin. Ay naku, ayos lang, ayos lang. Ay naku, ayos lang, ayos lang. Malaking balita, hindi maganda. Sa baryo, may 3 na namang tao. Sa baryo, may 3 na namang tao. Yung matanda sa bahay sa may pinto ng baryo. Nauuhaw na si Ginoo. Punong barangay. Bawat pamilya, may sapat na baon ng pagkain. Kahit na bawat pamilya ay may sobra-sobrang pagkain. Hindi na ito gaano kalaki. Pero ang pamilya ni Zhang, yung mahilig magsugal, kinukuha ang kanilang pagkain at ibinebenta para lang kumita. Talagang pinapahirapan nila ang mag-asawang Zhang. Nandito na si Isan sa bahay. Yuyu. Malapit na ring maubos ang pagkain natin. Tingnan mo, wala na tayong magagawa dito. Sister, huwag kang mag-alala. Walang hindi nalulutas na sitwasyon. Tiyak na makakaraos tayo ng ligtas. Hindi ko alam kung sapat pa ang pagkain sa aking espasyo. CJ. Hayaan mong tingnan ko kung ano pa ang natitira sa espasyo. Kailangan ko ng 500 kilo ng patatas, 500 itlog, may 500 kilo ng baboy. Basta't makaya ng lahat, na malampasan ang buwang ito, kapag hinog na ang mga butil. Madali na lang ang lahat. Hindi nakapagtataka na hindi nag-aalala ang pamilya Tsu. So menu, nagtago ka ng napakaraming butil. Gusto kong makita. Kapag naubos na ang mga pagkain, paano mo matutulungan ang lahat? Sa oras na yon, ikaw ang magiging salarin ng Baijiashuang. Sandali lang. Pulo ng buwan. Uy, kuya. Nakalimutan mo yata. Walang anuman sa loob ng bahay. Ano? Magkakaibigan, huwag mag-alala. Sa buong buwan, may paraan din tayo.
Hindi ba't para sa lahat? Magpapadala ba tayo ng pagkain? Walang pagkain. Kailangan mo na magtipon ng lahat para makinig sa'yo na magbabalasubas. Makikinig sa'yo na magbabalasubas. Nasaan ang pagkain? May pagkain ba? Bigyan mo kami ng tiyak na sagot. May pagkain. Kailan nawala? Kailan nawala? Baka may problema sa espasyo. Walang dahilan. Espasyo, may problema. Hindi kailanman magkakaroon ng problema ang espasyo. Maliban na lang kung may taong lihim na nagdadala ng pagkain. Kahapon ba ito nangyari? Nang pumunta ako sa bahay ng punong bayan. Zhou Yaozu. Huwag kang masyadong maingay dito. Punong bayan, sinasabi ko sa'yo makipag-usap ka ng maayos sa akin. Sa wakas, ako ang makakapagligtas sa atin ngayon. Mahal na tagapagligtas. Anong sinasabi mo? Wala na ang pamilya mo ngayon. Wala nang anuman. Marami pa kaming pagkain sa bahay. Espasyo. Mali ang paraan ng pagbubukas kanina. Yung pagkain Suman Yu. Talaga namang, hindi ka iyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Kakausap lang ng kuya mo kanina. Walang ganun doon. Walang ganun doon. Ay, Bu Zhou Yaozu. Ay, Bu Zhou Yaozu. Wala talagang anuman. Baka. Yung mga bagay ay ninakaw mo. Huwag kang magkalat ng salita. Wala akong kinalaman dito. Zhou Yaozu. Talaga bang ninakaw mo ang pagkain ng lola? Talaga bang pagkain ng lola? Talaga bang nagnanakaw ka ng pagkain, tiya? Suman Yu. Ikaw, isang batang babae. Anong kakayahan mo? Walang pagkain, hindi nakakahiya. Mayroon kami. Anong sinasabi mo? Totoo bang may pagkain kayo? Nandito na. Dahil nagsalita na ako. Siguradong may pagkain sa bahay namin. Yelay, tignan mo. Ang nanay ko, bagong steam na. Malaking buwan ay mainit pa. Pero nasanay na ako sa bagay na ito. Sobrang bland. Ikaw. Ang sarap. May iba pa bang pagkain? Karne. Ay. Matagal na kayong hindi kumain. Hindi pa kayo makain ng lugaw. Huwag mong sayangin ang pagkain sa harap ko. Sasampalin kita ng 3 beses. Nagnakaw ka pa ng gamit ng nanay ko at naglakas loob kang mag-aksaya. Ngayon, lilinisin ko ang bahay nyo. Zhou Yaozu. Kababayan tayo. Maaari bang tulungan mo ang lahat? Siyempre, kapitan ng barangay. Pwede mo silang. Lahat kayo ay maging alipin sa bahay ko. Palitan ang Baijiashuang ng Zhujiashuang. Sang-ayon ako na magbigay ng pagkain para makakain kayo ng mabuti. Anong sinabi mo? Suntukin mo siya, suntukin mo siya. Zhou Yaozu, huwag kang masyadong lumabis. Lahat tayo ay lumaki sa isang ngayon. Bakit kami magiging alipin mo? Hindi mo tinatanggap. Kung ganoon, maghintay ka na lang na magutom. Zhou Yaozu. Ano? Ikaw rin ang pinalaki ng punong baryo. Ay naku, punong baryo. Sabi ko na. Ako ang magiging punong bayan. Papasukin silang maging alipin sa bahay namin. Lalo na. Siksu menu. Siksu menu. Si Zhou Yaozu. Bibigyan kita ng leksyon, magiging apo ka sa akin. Gusto mo pang maging punong bayan? Ay, hindi kuya. Magpakatino ka. Magpakatino. Hindi si Zhou Yaozu. Kinakain mo yung nakaw mong pagkain. Walang hiya ka talaga. Menu. Kahit pa magpakain ako sa aso, hindi kita bibigyan. Gusto kong makita kayong nagugutom ng buhay. Mukhang mabibigo ka sa iyong hangarin. Kuya, buksan mo ulit ang pintuan ng bodega. Ilabas mo ang mga pagkain. Wala akong nakita sa loob. Ay, kunin mo na. Diyos ko. Ang dami nitong pagkain. Hindi na tayo magugutom ng 3 tao sa aming baryo. Paano naman mangyayari yan? Nakaalis na nga lahat ng laman. Ay. Zhou Yaozu. Paano mo nalaman na walang laman sa loob? Kahapon, inimbak ko na ang mga bagay na maayos. Baka ikaw ang nagnakaw, ha? Huwag kang magbintang. Wala akong kinalaman dito. May pagkain pa talaga sa buwan. Huwag kang mag-alala, punong barangay. Basta't walang magnanakaw na kumuha ng mga bagay ko. Siguradong walang problema. Paano mangyayari iyon? Kahapon, malinaw na naalis na ang lahat. Paano mangyayari iyon? Kuya, bilis. Hindi ito possible. Napakabait mo. Hindi tulad ng ibang mga cute na tao. Huwag na bagay. Kakakain lang namin. Punong barangay, maagang maaga pa. Bakit ka nandito? Dala ko ang pinakamagaling na manliligaw sa 10 barangay natin. Ang pinakamagaling na tagapag-ayos ng kasal.
Para ipakilala ang Sweetors sa isang buwang gulang na sanggol. Ang bait-bait mo naman, punong barangay. Bata pa ako. Hindi pa ako nagmamadaling maghanap ng partner. Malapit na akong mag-25, isang dalagang matanda na. Hindi pwedeng hindi mag-alala. Pagkalipas ng ilang taon, mag-30 ka na. Punong barangay. Ganito ba ang paraan mo magbilang ng edad? Ganito mo ba binibilang ang edad? Dati na. Tumulong tayo sa ating baryo. Tapos gagantihan pa tayo ng masama. Ang tanga mong bata. Ano ng kalokohan yan? Ang bayaning kapitan ay may mabuting puso rin. Full moon. Kung hindi dahil sa'yo, na agad na nagbigay ng pagkain para iligtas ang tao. Talagang mapapahamak ang ating Baijiashuang. Sobrang malas na talaga. Naisip namin ng mabuti. Isang paraan ng pagbabalik. Ang paraan ng pagbabalik mo sa akin, ikakasal na ako. Talagang nagtanong ako sa mga matchmaker. Sa 10 milya at 8 na yon, lahat ng mga mahusay na binata. Kahit na ang pinakamahusay. Kaya naman karapat dapat tayo sa ganito. Uy, Ginoong Alkalde. Dumating ka sa tamang oras, Ginoong Alkalde. Gusto ko sanang pag-usapan ang tungkol sa pagtatayo ng pabrika. Ang mga patatas sa atin ngayon, mga kamote at tapioka. Hindi ba't magkakaroon tayo ng masaganang ani? Gusto mo bang magbenta? Magbenta ng patatas, kamote at tapioka. Napaka-boring naman yan. Gusto kong magbenta. Pritong chips, pritong patatas, pritong kamote. Pritong chips, pritong patatas, pritong kamote. At may karne. Sinasabi mo ito. Hindi ko alam eh. Walang problema kung hindi mo alam. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin. Gagawin natin lahat. Pero, ang pinakakulang natin ngayon ay naku. Maganda ang pabrika na ito. Tingnan mo. Maganda ang lokasyon. Malaki rin ang lugar. Kapatid, kausapin natin ang punong baryo. Hayaan mong bilhin ko ang pabrika na ito. Masyadong mahal, kailangan bilhin ang pabrika na ito. Kailangan ng hindi bababa sa 500 piso. Itago mo ang puso mo sa loob. Nakaipon na ng pera. Ay naku, kapitan. Dumating ka sa tamang oras. Gusto ko ang pabrika na ito. Gusto ko ito. Puno ng buwan ah. Baka gusto mong tingnan ng iba. May isa pa sa kanlurang bahagi ng ating ngayon. Ay, huwag naman, punong barangay. Nakita ko na yung pabrika sa kanluran. Pero hindi ito tumutugma sa mga kinakailangan ko. Gusto ko ito. Mahal ba ito? Hindi naman masyado. Yung pabrika sa ating barangay. Hindi naman gaanong mahal. Pero ito ay kay Zhou Yaozu. Ano? Sa kanila yon. Itong pabrika na ito ay abandonado na ng mahigit 10 taon. Matapos mamatay ang tatay ni Zhou Yaozu. Wala nang nag-asikaso dito. Kaya gusto kong kunin ang pabrika kay Zhou Yaozu. Tiyak na hindi niya ako ibebenta. Alam kong hindi maganda ang relasyon ninyong dalawa. Bibiliin mo ang pabrika niya. Siyempre, hindi siya papayag. Hindi lang siya hindi magbebenta. Manghihingi pa siya ng sobra. Ganito na lang. Susubukan kong alamin. Sa aking pangalan. Bilhin ang pabrika na ito. Baka makakuha tayo ng mas mura. Hindi ito magiging mura. Ang pabrika ko. Kailangan ng hindi bababa sa 10,000. Zhou Yaozu. Itong pabrika. Nakatigil na ng mahigit 10 taon. Walang tao na nag-alaga dito. Hindi ka nagbebenta ngayon. Kaya sa susunod, wala rin namang halaga yan. Kahit na walang halaga. Ayaw ko rin. Naibigay ito sa ibang tao. Huwag ka nang magbiro dito. Magbigay ka ng presyo mo. Magkano yan? Ay, 100,000, tiyak na hindi sapat yan. So menu. Simple lang ang kondisyon ko. Pakakasalan mo ako. Tayo dalawa. Ikaw, gusto mo pang pakasalan ang kapatid kong babae. Mukhang nananaginip ka. Uy, kuya. Hindi naman kailangan eh. Sige, kung ayaw ibenta ng pabrika sa akin, pupunta na lang ako sa katabing baryo. So menu. Alam ko na gusto mong magtayo ng food processing factory. Saktong gusto ko ring magtayo ng food factory. Mayroon akong handang pabrika dito. Mas maayos pa kaysa sayo. Ay nako, anong ginagawa mo? Ikaw. Nagtatayo ka pa ng pabrika. Buwan na. Hindi maganda. Sinaktan ng nanay si Tita Zhou. Ay. Bilisan mo. Bitawan mo. Anong nangyayari dito, nanay? Ngayon lang siya. Nagnakaw ng kamote sa lupa natin. Nahuli ko siya. Ano namang masama sa pagkuha ng 2 kamote? Yung kamote sa lupa nyo. Hindi ba't lahat sa nayon ay pwedeng maghukay? Ayaw lang nilang payagan kang maghukay. Sakto ang dating mo, kapitan. Sa atin na yon. Yung apoy noong nakaraang buwan. Siya ang nagpasimula. Ano? Sabi niya mismo sa akin. Kung ito ay report sa pulisya, ikaw ay sinadyang nag-apoy. Mabibilanggo ka talaga. Wala akong ginawa. Yaozu, alam mo, inay, wala akong ginawa sa bagay na yon. Kakatapos mo lang sabihin yon ng personal. Sabi mo dapat sinunog na lang ang buong nayon. Hanggang sa maging abo. Ano namang halaga ang pagsunog sa lupa? Nagalit lang ako at nagsalita ng walang isip. Huwag mong paniwalaan. Narito na ang pagkakataon, dumating na ito sa pintuan. Zhou Yaozu. Ayaw mong makulong ang nanay mo. Kailangan nating ipaalam ang pabrika ng pagkain. Punong baryo. Dahil bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon.
Dahil bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon. Dahil sa mga opinyon nila, mas mabuti pang ipagbigay alam natin sa pulis. Hayaan nating suriin ng mga pulis. Kapag natapos na ang isang buwan, sundin natin ang sinabi mo. Pupunta na ako sa istasyon ng pulis. Maghanap ka ng tao. Uy, Sangguniang Barangay, tingnan mo. Mga tao lang sa barangay. Hindi mo na kailangang maghanap ng pulis. Si Tita Zhu kung magtatapat ay may magaan na parusa. Kung tatanggi, magiging mahigpit ang parusa. Sangguniang Barangay, hindi ko talaga ito ginawa. Tita Zhu Kung aaminin mo ito ng kusa, maaari kitang bigyan ng pagkakataong makabawi. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Tungkol sa insidente ng sunog na ito, hindi ko na ito isa sa alang-alang. Totoo ba ang sinasabi mo? Inay, huwag kang paniwala sa mga sinungaling niya. Gusto niyang lokohin tayo. Tita Zhu, mag-isip ka. Yung sirang pabrika niyo, halos gumuho na sa loob ng 15 taon. Ganyan. Bigyan kita ng 500 piso. Ipagkakaloob mo sa akin ang pabrika na yon. Anong sa tingin mo? 500 piso. Sinasabi mo ba talaga? Totoo nga. Bigyan mo ako ng 500 piso. Nanay, yung anak ng may-ari ng pabrika ay may malaking halaga. Gusto rin ng anak na magtayo ng pabrika ng pagkain. Anong klaseng pabrika ng pagkain? Nabanggit ko na ito sa'yo dati. Sabi mo, walang kinabukasan ang ganitong trabaho, di ba? Ay naku, nanay. Anong ginagawa mo? Dapat mong unahin ang anak mo muna. Gusto ng anak mong magpatuloy sa negosyo ng pamilya. Anong negosyo ng pamilya ang gusto mong ipasa sa anak mo? Yung tatay mo, nagtrabaho buong buhay. Pero hindi kailanman kumita ng 500 kwarto. Tita Zhu. Kung a-report mo sa pulis, di ba't hulihin ka nila? Ang pagsunog ay hindi isang maliit na bagay. Sinulog mo pa ang mga pananim ng buong nayon. Baka hatulan ka ng parusang kamatayan ng pulisya. Ayok. Sangguniang Bayan, inamin ko. Ako ang nagpasimula ng apoy. Tingnan mo, iisa lang tayo sa nayon. Lahat tayo. Huwag mo nang a-report sa pulis. Buong buwan na. Hindi ba't gusto mo lang iyon? Sira-sirang pabrika. Sige, ganito na lang. Bigyan mo ako ng 800 piso. Ibebenta ko sa iyo ang pabrika. 500, pinakamababa ay 500. Ay naku, hindi pwede, hindi pwede. Kailangan ay 600 man lang. 500. Ay naku, sige. 500, ibibigay ko na sa iyo. Sige, nakakuha ka ng magandang deal. Ay naku, nanay. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Walang silbi ang hindi pagsang-ayon. Ay naku, nanay. Yung pabrika ay iniwan sa akin ng tatay ko. Bakit hindi mo? Tinatanong bago mo ibenta. Bobo. Nagmumukmuk ako tungkol dito. Masyadong mainit na patatas, hindi ko maiiwan. Masyadong mainit na patatas, hindi ko maiiwan. Kailangan ko ng 500 piso ngayon. Maaari mo ba akong bigyan? Ay, halika. Basta't pipirmahan mo ang kasulatan. Ibigay ang kamay. Ay naku. Ay naku. Inay. Dahil sa'yo, nawala sa akin. Ang pagkakataong yumaman na. Ay naku, tama na. Umuwi na tayo. Sa 500 pisong ito, makakagawa na tayo ng bagong malaking bahay. Ay naku, hindi ako alis. Aalis ka na. Bakit parang palagi akong may pakiramdam na? Masyadong madali ito. Kakausapin niyo ba si Tita Zhu kanina? Yung ekspresyon niya. Parang may kakaibang nangyayari. Hindi naman siguro. Anong masama ang pwedeng isipin ni Tita Zhu? Ano pa ang hindi niya kayang gawin? Kuya at ate. Ating-atin na ang pabrika ngayon. Kuya. Bukas, sumama ka kay ikaw lang sa pabrika. Tingnan mo. Seryosong pagsusuri. Maingat na inspeksyon. Tingnan mo yung pabrika. Ano ba talaga ang problema? Sangkap na buwan. Naghihintay na kami ngayon sa'yo. Magbubukas na ang pabrika ng pagkain. Mag-alala ang punong barangay. Kung maayos ang lahat, makakabukas tayo sa loob ng 1 linggo. CJ. Wala nang pabrika. Anong silbi ng 500 piso? Lene. Anong alam mo? Yung pabrika niya. Hindi talaga ito mag-start. Nanay, mayroon ka bang ibang bagay na hindi mo sinabi sa akin? Lanan. Sa atin kasi. May problema sa waterproofing. Ginamit ng tatay mo ang lahat ng paraan noong panahon na yon. Hindi niya naisalba ang anak niya. Yung 500 piso naman, para kay Xumanyu ay sayang lang. Sinasabi mo bang totoo? Totoo nga. Yung problema sa tagas ng ulan, tanging kapag umuulan, lang makikita. Wala kang pakisabihin dyan. Naiinis na ako sa pabrika na yon. Hindi mabenta, walang gustong bumili. Hahaha. Kuya at pangalawang kuya. Bakit ang itim ng mukha nyo? Bakit ganito ang itsura nyo? Dahil kay Zhu family. Dinaya siya ng matandang mangkukulam na yon. Yung pabrika nila, tumutulo ang ulan. Hindi magagamit ng maayos. Nga. Yung pabrika ng pagkain nila, tumutulo ang ulan parang water curtain. Paano pa magagamit yon? Kaya pala noong una, yung matandang babae ay sobrang bilis sumang-ayon. Sanggol na buwan na. Paano ka nakakapanatag ng loob? Pupunta tayo ngayon sa pamilya Zhu. Para maghiganti. Sinasadyang niloloko lang siya. Tama. Ay kuya, kalma lang.
Kalma lang, anong nagmamadali ka? Tungkol sa problema ng tagas. Hindi ito kayang solusyonan ng iba. Para sa akin, maliit na bagay lang ito. May waterproof na pintura sa loob. Maghintay kayo dyan. Halika. Ito ang waterproof na pintura. Aba, mahigit 10 taon na itong lumang pabrika. Hindi maiiwasan ang kaunting tagas ng ulan. Walang problema. Waterproof na pintura. Ito, hindi ko pa nga ito nakita. Waterproof na pintura. Ano to, hindi ko. Bakit narinig man lang? Saan ba pumunta si Xumanyu? Para makakuha ng ganito. Mga kalat na bagay. Ay brush mo to sa dingding. Para anumang tagas. Ay masosolusyonan. Ito ay di kalidad. Na waterproof na pintura. Full moon na. Ang galing mo naman. Nakuha mo pa ang ganitong magandang bagay. Ngayon sa merkado. Walang masyadong waterproof na pintura. Magsimula na tayo sa proyekto. Huwag kalimutan ang ating pabrika ng pagkain. Nasimula ng produksyon. Ayos lang. Ay naku. Sana magkaroon tayo ng ilang manok. Ay. Paano mangyayari iyon? Siguradong nagkakaroon ako ng ilusyon. Ang ilusyon ay tiyak na ilusyon. Hindi ba? Ito ang lihim ni Xumanyu. Maliit na lihim. Nanay. Ay naku. Napakadali-dali naman. Anong malaking nangyari? Nakita ko si Xumanyu. Naghuhubog ng ilang manok. Nakita ko si Xumanyu. Naghuhubog ng ilang manok. Ikaw rin ang nakakita. Inay, bakit mo pinipigilan ang bibig ko? Sabi ko na sayo, di ba? Hindi pa rin nila mahanap ang anumang ebidensya. Anong magagawa natin? Kasama kong lumaki si Xumanyu. Siguradong walang problema sa kanya. Yung piraso ng tela. Yung piraso ng tela tiyak na may lihim. Tela. Hay naku. Kung sinabi mo yan, naalala ko tuloy. Nakita ko rin si Xumanyu. Yung piraso ng tela na yon. Sabi mo, kung sakaling makuha natin yung tela, sa paraan ng pagnanakaw, hindi ba't gusto natin makuha yon? Ano bang meron? Ay naku, tama ka rin. Hahaha. Anong nangyari, tita? Nanay. Bumili ng telebisyon si Zhao Yaozu. Hindi ako pinapayagang manood ng telebisyon. Nga, binibigyan ko siya ng 5 piso. Ayaw pa rin niyang papasukin ako. Si Zhao Yaozu ngayong linggo, isang walang silbi. Lahat kami ay kapitbahay lang. Kailangan pang magbayad ng tao para manood ng 5 sentimo bawat tao. Babae. Huwag tayong magalit ah. May di din kami sa bahay. May kulay. Kulay na rie. Iyan ay mula sa ibang bansa. Ito yung mga bihirang bagay na meron lang. Buong buwan, kaya mo pa rin gawin ito. Alam na ni asawa ko. Ah, hindi ko alam. Walang alam si asawa ko. Sige, papasok na ako ngayon. Ilabas natin ang kulay na telebisyon namin. Sige na. Maghintay lang. Sige. Ang galing ng maliit na tiyahin natin. Huwag na umiiyak, tok-tok. Huwag na umiiyak. Halika. New. Kung may ibang magtatanong, kung saan galing ang aming kulay na telebisyon, sabihin mo, na binili ito sa labas. Huwag kang mag-alala, nanay. Kami ay magpoprotekta kay tita. Ang tiyahin namin ay engkanto ng aming pamilya. Halika. Tayo na. Ay naku. O, ang telebisyon. Iyahin. Ngayon ay iniimbitahan ko kayong lahat. Manood ng telebisyon. Lahat ay libre. Sige, tara na. Dahan-dahan sa pagtakbo. Itong bata. 1 buwan na. Sobrang pinapabayaan mo si New ah. Mabait din sa akin ang hipag ko. Dumating na. Ay, nandito na. Pulo ng buwan. Narinig ko na kulay ang ninyo. Kaya't sa susunod, lahat kayo ay pwedeng pumunta sa bahay namin. Manood ng Hindi ako naniningil. Kung hindi lang ako natatakot na matakot kayo, kinuha ko ang ilang mga manipis na basi mula sa espasyo. Ang galing mo naman, Manyu. Yung kulay na telebisyon ay mayroon lang sa ibang bansa. Paano ba kayo, Pamilya Xu? Parang lahat ay meron kayo. Ngayon, hindi na makakapag-isip si Zhou Yaozu na kumita ng pera mula sa lahat gamit ang lumang telebisyon. Anong sira-sirang telebisyon ito? Na napakabihira at kulay pa. Ay naku, Xumanyu. Naghahanap ako ng pagkakataon para makuha ang iyong kayamanan. At nandito ka na mismo. Bakit ka nandito? Hindi ka ba tinatanggap dito? Pumunta lang ako para tingnan kung ano ang hitsura ng kulay na telebisyon. Hindi pa ako nakakakita. Bakit ang daming utang?
Ay, huwag nang kumatok. Ay, huwag kumatok. Ganito na nga ba? Mas mabuti pa sa bahay namin, alis na ako. Bakit siya parang kakaiba? Walang anuman, buong buwan. Manood tayo ng kasama ang lahat. Manood tayo ng telebisyon. Hindi na maaga. Bumalik na tayo para magtanghalian. Ay, dahan-dahan lang. Tara na. Puno ng buwan. Puno ng buwan, pumunta ka na at tingnan mo. Muli na namang magpapakita ng kalokohan si Zhou Yaozu. Sabi niya kung sino siya. Isang Diyos na bumaba sa lupa. Diyos. Gusto kong makita ang Diyos. Uy, dahan-dahan, dahan-dahan. Lahat dumaan, huwag palampasin ito. Lahat, tingnan niyo ito. Ang anak ko ay muling isinilang na isang dakilang Diyos. Magdadala ito ng magandang swerte sa lahat. Tita Zhao, yung nagpapakita ng superstitious na paniniwala sa harap ng tao. Kakainin ka ng batas niyan. Ay naku, wala kang alam. Huwag ka na lang magsabi ng kung ano-ano. Ngayon ay taggutom. Kailangan lang ang Diyos na bumaba mula sa langit para makaligtas. Ay naku, Zhou Yaozu. Anak, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo dito? Para kang Diyos na bumaba mula sa langit. Hindi kaya nagdudulot ka ng ulan. Hindi kaya nagdudulot ka ng ulan. Yun na. Noong nakaraan, halos mamatay na sa kagutuman ang mga tao sa baryo. Hindi ko rin nakita na nagdala ka ng pagkain. Tulong. Ay, pakinggan mo ako, bahay. Ngayon, nariyan ako para magdala ng pagkain para sa lahat. Anong pagkain ang kayang dalhin ni Zhou Yaozu? May espasyo ba siya? Puno ng buwan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Ganito siya. Nagmamalaki. Nagmamalabis. Ay naku, kuya. Ay naku. Marunong ka na rin gumamit ng mga idioma. Natutunan ko kay Nyunyu. Ang galing ni Nyunyu. Ay, tahimik kayo. Makinig kayo sa akin. Kapag talagang nakagawa ako ng pagkain, doon niyo malalaman na tunay akong Diyos. Ito ba ang aking lampin? Hahaha. Hahaha. Totoo nga eh. Zhou Yaozu, dinukot mo ang lampin ng anak ko. Anong ibig sabihin yan? Anong lampin? Ito ang aking lihim na armas. Bakit kaya itong piraso ng tela? Ano pang mga orasyon? Hindi ko alam. Hindi ko rin narinig noon. Kung anong orasyon ang binanggit ni Xumanyu. Gigi gaga. Gulu gaga. Ay, Zhou Yaozu, pinapaniwala mo ang lahat na yon. Para makita ka namin dito, na naglalaro ng diaper mag-isa. Hahaha. Pakinggan niyo ako, ipapaliwanag ko. Siguradong makakabawi ako. Sabi ng anak ko, may paraan. Kaya, iyan, maghintay kayong lahat. Makikita niyo ang anak ko na naglalabas ng pagkain, para makita niyo kung ano ang tunay na kakayahan. Uy, Tita Zhou. Uy, Tita Zhou. Uy, Tita Zhou. Mas mabuti pang umuwi na kayo. Huwag kang magpahiya dito. Aba, yan ang diaper ni Nyunyu. Wala namang kakaiba dito. Nagsisinungaling ka. Xumanyu, lahat ng gamit mo ay gawa sa pirasong tela na ito. At pati ang manok mo. Ah, totoo nga. Ah, totoo nga. Yung mga manok sa bakuran namin ay malinaw na mga binili ko mula sa labas. CJ, pinoprotektahan niyo si Xumanyu. Hindi naman talaga ganito. Sigurado akong makakagawa ako. Gumawa. Wala naman. Si Zhou Yaozu, hindi naman nagkakaroon ng problema sa isip. Sa tingin ko, ang isip niya ay parang naipit ng pinto. Zhou Yaozu, maaari mo bang huwag nang ipagpatuloy ang mga kalokohan na ito? Sa harap ng lahat ang mga pamahiin ay sinabi na ang mga pamahiin ay hindi katanggap-tanggap. Ngayon, nandito tayong lahat. Nais kong ipahayag sa lahat. Ang pabrika ng pagkain para sa buong buwan. Malapit nang magbukas. Sa oras na yon, ang ating nayon ay magkakaroon ng mga oportunidad sa trabaho. Tama. Walang problema sa sinabi ng kapitan ng ngayon. Kaya si Zhou Yaozu ay talagang nag-isip ng kakaiba. Kung mayroong gustong dumating sa aking pabrika ng pagkain para magtrabaho, buwan-buwan, nagbibigay ako ng 24 na piso na sahod. 24 na piso sa isang buwan. 24 na piso sa isang buwan. Napakarami nito. Handa akong gawin ito. Handa akong gawin ito. Wow, ang galing. Xumanyu, ipaliwanag mo ng maayos sa lahat. Ang problema ng pagtagas ng tubig sa iyong pabrika. Paano ito nasolusyonan? Tama nga. Ang pagtagas ng tubig sa pabrika ay talagang hindi maayos. Paano mo kayang ayusin ang bubong? Ang bubong. Sige na. Ibig sabihin nyo ba? Binenta nyo ang sirang pabrika ko, hindi ba? Hindi lang ito tumutulo sa ulan. Kundi may sira pa. Humihingi pa kayo ng 500 piso. Huwag kang magpalipat-lipat ng usapan, Xumanyu. Ipaliwanag mong maayos sa lahat. Saan galing ang waterproof na pintura? Oh, alam ko na. Sigurado akong may sikreto ka. Yung waterproof na pintura.
Yung balde ng waterproof na materyales. Binili namin yun sa bayan. Mayroon bang kakaiba dito? Hindi naman ganyan ang punong bayan. Sixu Manyu dati ay isang taong may tuberculosis. Paano siya biglang nagbago ng ganito? Si Zhou Yaozu, hindi rin ako hangal. Sino ang taos puso? Sino ang nanuloko at nagsisinungaling? Kitang-kita ko ang lahat. Ay. Sixu Manyu. Hindi ko na ibebenta ang pabrika. Tara na, babae. Nanay, tawagin mo sila pabalik. Kanina, hindi mo ba sinabi na kaya mong magpalit ng pagkain? Kaya mo bang magpalit ng harina? Sige na, ipakita mo sa akin. Ay naku, kaya ko nga. Inilalabas ko ang anunsyo ng New Food Factory. Ngayon ay opisyal nang magbubukas. Direk Su, kaya mula ngayon. Mag-umpisa na tayo sa trabaho. Sige, ayos na. Ay naku. Sa wakas, nagbukas na rin. Pag-asa at pag-asa, Suwen, lahat tayo ay isang pamilya. Si Along ay tunay ninyong nakababatang kapatid. Maghanap kayo ng trabaho para kay Along. Tia Zhang, ngayon ang aming pabrika ay naghahanap ng mga empleyado. Maari si Along manatili dito. Buong buwan. Sinasabi mo na si Ilong ay katulad ng iba. Ay, nanay. Ano nang nangyari sa mga manggagawa? Ang mga manggagawa ay kumikita ng 24 na piso isang buwan. Hindi na masama. Hindi pwede yan. Dinala ko si Arong dito para magtrabaho bilang tagapamahala, leader. Hindi para magtrabaho bilang ordinaryong manggagawa. Nanay, noong nakaraan, nagkaroon ako ng ortikarya. Hindi mo sinabing ako ay kasapi ng pamilya Nixu. At wala kang kinalaman sa akin. Hindi ba natatakot si Ilong na mahawaan? Na, ate, isang pamilya tayo. Hindi mo ako pwedeng baliwalain, di ba? Buong buwan, hindi walang silbi si Ilong. Matalino ako. Sige na, sabihin mo nga. Anong magagawa mo? Ako. Ay, alam ko na ang pabrika ninyo. Gumagawa kayo ng pagkain. Siguradong kailangang subukan ito. Masarap ba ang pagkain na ito? Gumagawa ako bilang panlasang taga-subok. Bawat buwan, 200 piso ang sahod. Ay, paano ka nagkaroon ng ganitong walang hiya na tao? Ano bang masama sa pagiging taga-subok? Pan King, si Ilong ay iyong tunay na kapatid. Nagtatrabaho siya bilang isang maliit na lider sa pabrika. Nagtatrabaho siya bilang isang maliit na lider sa Guangli. Nagtatrabaho siya bilang isang maliit na lider sa Yili. Hindi ba ito labis? Nanay, ang pabrika na ito ay itinayo ni Manyu. Wala itong kinalaman sa akin at kay Wuje. Ang pabrika ng pagkain na ito, paano ito? Kay Manyu na hindi pa kasal. Dahil pagkatapos, hindi na ba ito may kinalaman sa inyo? Hindi na ba ito may kinalaman sa inyo? Nanay, huwag ka nang mag-alala. Ngayon, wala na rin tayong kinalaman dito. Sa kabilugan ng buwan, malambot ang puso ng anak kong babae. Hindi ako katulad niya. Itong pabrika ng pagkain ng pamilya Laoxu ay nahahati sa 3 bahagi. May bahagi rin, para sa anak kong babae at manugang. Bilang karagdagan, isa ka lang batang babae. Tia Zhang, itong pabrika ng pagkain ay kay Manyu lamang. At kay Xuwen, wala itong kinalaman kay Xu. Hindi pwede yan sa punong bayan. Si Xu Manyu ay walang asawa, kaya't mag-aasawa siya sa hinaharap. Pabrika ng pagkain. Hindi ito kinuha ng ibang tao. Tita Zhang, ang pabrikang ito ay akin talaga. Anong kinalaman mo dito? Paano wala? Ang anak na babae ko ay ikinasal sa pamilya ni Laoxu. Pabrika ng pagkain. May pag-asa si King. 8. Huwag kang maimpluwensyahan ng pamilya ni Xu. Nanay, Silong. Kung ganyan pa rin kayo, ayaw ko na talagang makipag-usap sa inyo. Ikaw, 3 dalaga. Ang lakas ng loob ng ganitong hipag. Sa susunod, handa kang umiyak ha. Ilong, umuwi na tayo. Tara, wala namang napanood. Napaka hindi makatarungan ito. Pulo ng buwan. Pasensya na. Sa hinaharap, huwag niyong pakinggan ang sinasabi ng nanay ko at ng kapatid kong lalaki. Wala silang alam. Naiintindihan ko, ikalawang biyanan. Wala itong kinalaman sa'yo. Hindi kita sinisisi. Si Xu Manyu ay nagkaroon ng ganitong biyanan. Talagang malas na malas. Yaozu, mayroon ka bang mabuting paraan? Inay. Sa pagkakataong ito, maghintay ka kay Xu Manyu. Wala nang natira, naubos na ang lahat. Ate, ang ganda ng panahon ngayon. Umaasa sa araw. Tulungan mo ang kapatid mo. Anong nangyari sa nanay? Kagabi siya. Dinala ni Zhu Yaozu para magpusta. Hindi na siya umuwi kagabi. Ngayong umaga, sinabi sa akin ng mga tao sa nayon, na natalo siya ng ilang libong piso kahapon, at na-hold siya. Ano? Panking tulungan mo naman ang kapatid mo. Hindi ka pwedeng hindi tumulong sa kanya. Inay, anak, anong magagawa ko?
Gaano kalaki ang utang niya? 1,000 piso ang utang niya. Magkano? Wala naman akong ganong kalaking pera. Kung ibebenta na lang ako, hindi ko rin maipon ang ganong kalaki. Hindi ba't bagong bukas ang pabrika ng pagkain nyo? Paano kayo nagkukulang sa pera? Hindi ito possible. Buong buwan. Lahat ay kasalanan ng tita. Noong una, sobra na ang ginawa ng tita. Ngunit ngayon, tayo'y magkapamilya na. Tayo'y magkakabit. Hindi ka pwedeng hindi tumulong sa tatlo, di ba? Paano kita matutulungan? Anong nangyari talaga kagabi? Ano ba ang nangyari? Si Zhou Yaozu. Bakit nakikipaglaro kay Zhang Long? O baka naman, sadyang sinadya ni Zhou Yaozu. Anak. Paano kita ililigtas? Anak. Anak. Bakit ka nasaktan ng ganito? Ganito na lang. Nanay. So menu, ibigay mo lang sa akin ang pabrika. Yung tungkol kahapon, hindi na ako magpapaliwanag. Sadyang hinila mo si Zhang Long. Sa pagsusugal, di ba? Hindi naman siya ang kapatid ko. Wala akong kinalaman dito. Pangarap ko, ikaw lang ang isang nakababatang kapatid. Hindi mo siya maiiwanan, kailangan mo siyang iligtas. Nanay, hindi ko siya mailigtas. Siyang may kagagawa nito. Kung ganon, huwag mo akong sisihin sa pagiging malamig. Anak. Ate, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, talagang kailangan ko na. Walang kwenta ito. Nabasa niya ang pantalon niya. So menu. 100 yuan bawat daliri. May utang siya sa akin na 1,000 yuan. Tamang-tama. Lahat ng 10 daliri ay kumpleto na. Huling buwan, tulungan mo ako. Sa hinaharap, magpapakasakim man ako, gagawin ko para sa'yo. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Patawarin mo ang anak ko. Patawarin mo ang anak ko. Zhou Yaozu. Sandali lang. 1,000 piso. Ngayon, sa bahay namin. Talagang hindi namin maibigay. Madali lang ito. Hindi ko na kailangan ng 1,000 pisong iyon. Pahintulutan mo si Xumanyu. Ibigay mo na lang sa akin ang posisyon ng manager. Ikaw. Ang pabrika na ito ay kay Manyuan. Hindi namin kayang magdesisyon bilang isang pamilya. Kung ganon, wala nang ibang paraan. Kailangan nang magbayad ng dugo sa dugo. Hintayin mo. Paano? Si Miss Tzu ay may pusong maawain. Hindi mapigilan ang damdamin niya. Gusto mong hiwain ang daliri niya. Lumabas ka na at gawin mo. Huwag na nating magkita sa bahay ko. Zhou Yaozu. Binilisan mong hilahin siya dito. Hindi ba't para lang ito sa pagsasagawa ng drama sa harap ko? So menu, ano ba talaga ang gusto mo? Ang buhay ni Zhang Long? O ang pabrika? Akala mo ba magmamalasakit ako? So menu, talaga namang wala kang puso. Ganyan mo pinahihirapan si Zhang Long. Hindi ka ba natatakot sa hipag mo, na hindi ka niya patatawarin? Zhou Yaozu, huwag mong gamitin ang nangyari kay Long para takutin si Manyu. Wala namang kinalaman si Manyu dito. Pang King, siguraduhin mo ngayon, mailigtas ang kapatid mong lalaki. Mag-alala ka, ngayon na nailigtas mo na ang kapatid mong lalaki. Ako at si Along, hindi na kami maghahanap pa. Inay, talagang wala na akong magagawa. Pangarap na, kung ayaw mong sumagot para iligtas ang kapatid mong lalaki, ngayon lang ako magpapasya. Tita Zhang, basta sa pagkakataong ito, mapanatili lang natin si Zhang Long. Sa hinaharap, hindi ka na babalik, hindi mo na ako guguluhin, di ba, pangalawang asawa? Sang-ayon ako sa'yo. Sabi-sabi lang yan. Kailangan ng nakasulat na kasulatan. Hintayin mo. Basta't ilagay mo lang ang iyong daliri dito. Sa pagkakataong ito, tinitiyak namin ang iyong anak ay ligtas at maayos. Hindi siya mapuputulan ng daliri. Ngunit kailangan mong pangakuan na hindi ka na muling mang-abala sa iyong anak na babae. Tinitiyak ko, tinitiyak ko. So menu. Naitapos na niya lahat. Ikaw na ang magpirma. Mukhang matagal na nilang inihanda ito. Huwag nang mag-alala pa. Magmadali kang pumirma. Hindi pwede. Sanggol. Itong pabrika ng pagkain ay ang iyong pinaghirapan. Sa mahabang panahon, hindi pwedeng basta-basta na lang masira. Mag-alala ka, ate. Itong pabrika ng pagkain. Hindi ko balak ibigay. Kung hindi nila ako pagbibigyan, huwag mong isipin na makakaligtas si Zhang Long ng buo. Huwag. Puno ng buwan. Hindi ka ba pumayag? Para sa kaligtasan ni Ilong. Nakapirma na ako dito. Hindi mo pwedeng baliwalain ang iyong salita. Tita Zhang. Hindi naman ako si Xumanyu. Yung mga salita lang walang patunay, mga taong walang kredibilidad. Manyu. May iba pa bang paraan? Huwag kang mag-alala, Sister Pan King. Ang ikalawang kuya ko hindi
Naghahanap na ng paraan palabas. Suman Yu. Akala mo ba talaga na si Xuwu ay makakabalik? Na may 1,000 yuan? Ngayon, ang dami mong balak. Hindi ba't? Gusto mo ang pabrika ko ng pagkain? Yung pabrika ay akin talaga. Iyan ay ari-arian na iniwan ng tatay ko sa akin. Bakit hindi ko ito napansin dati? Isa kang malaking anak na nagmamalasakit. Kaya ba ng kapatid kong lalaki, na makuha ang 1,000 yuan? Hindi ko alam. Pero ngayon, tiyak na manghuli ka. Suman Yu, anong kalokohan ito? Yung makakahuli sa akin sa Bai Jiezuang, hindi pa nga ipinapanganak. Doon sa kabilang banda, punong barangay, si Zhou Yaozu. Siya ang nagdadala sa ating baryo. Sa pagsusugal ng mga kabataan. Suwu, nagtataka ako kung bakit mo isinapubliko ang bagay na ito. Ano bang ikinatatakot ko? Walang batas. Ang buong nayon namin ay nasira dahil sa mga ganitong pest tulad ninyo. Punong bayan, pakinggan mo akong ipaliwanag. Kami-kami lang. Naglalaro lang kami sa gabi. Nahuli kami. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Ginoong punong barangay, ginoong punong barangay. Ginoong punong barangay. Bakit mo kinuha ang anak ko? Nadine. Nagpusta siya buong gabi kahapon. Kung hindi ko siya kukunin, sino pa ang kukunin ko? Sangguniang bayan, hindi mo ako pwedeng hulihin. Bakit hindi kita mahuhulihin? Pareho tayong taga-isa lamang na bayan. Kukunin mo ako. Masisira ang reputasyon ng Bai Jiezuang. Kahit na masira ang pangalan ng ngayon. Ihuhulog pa rin kita sa istasyon ng pulis. Tulad mo. Dapat manatili sa nayon. Iyan ay tunay na peste. Punong nayon. Naaalala ko. May gantimpala ba sa pag-ulat ng sugal? 5 piso ang gantimpala. Salamat, punong barangay. Dalhin mo na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sumenyu. Ito ang sinasabi mo. Nailigtas ang anak ko. Nga. Yung daliri ng anak mo. Hindi ba nailigtas? Pero nakulong ang anak ko. Tita Zhang. Huwag mong kalimutan. Pangako mo sa akin. Sa susunod, huwag mo nang guluhin ang aking pangalawang asawa. Ikaw, nanay. Kung hindi, umuwi ka na muna. Babalik din ang kapatid na lalaki. Pagkatapos ng ilang panahon, nahiya ka pang banggitin ang kapatid mo. Hindi alam ni Ilong ito. Gaano katagal siya mananatili sa kulungan? Medyo malaki ang taya nila sa pagkakataong ito. 1,000 piso. Siguradong aabutin ng 6 na buwan. Kailangan ni Ilong na manatili ng 6 na buwan. Tita, itong pasas. Parang hindi pa sapat ang tamis. Dapat dagdagan pa ng asukal. Kumakain ka pa ng asukal. Huwag ka nang kumain ng asukal. Puro mga bulok ng ngipin. Mamaya lahat yan ay tatanggalin. Tatanggalin lahat ng ngipin mo. Ayaw kong magpabunot ng ngipin. Masakit masyado ang pagbunot ng ngipin. Tingnan nyo. Ito ay isang bagong gawa. Ng bagong snack. Tatay, may bago na naman tayong pagkain. Hindi ka na pwedeng kumain pa. Ito hayaan mo lang si Tiana tikman. Hindi pwedeng kumain ang mga bata. Nang masyadong maraming merienda o buwan. Ang laki ng ating pabrika ngayon ay patuloy na lumalaki. Kailangan magbukas ng isang pabrika sa ibang lugar. Kung hindi, hindi na tayo kasya dito. Magbubukas ka pa ng ilang bagong linya ng produksyon. Noong nakaraang weekend, pumunta kami ni Kuya Lai sa bayan para maglibot. May napili kaming 2 pabrika. Ang bilis naman nito. Kung walang magyayaring hindi inaasahan, pagkatapos ng 2 buwan, nasa bayan tayo. Magkakaroon tayo ng bago. Ano yon? Ngayon, kailangan nating magbukas sa bayan. Magbukas ng 2 negosyo ng sabay. Pagdating ng panahon, maaaring dalhin nyo na si Nyunyu sa bayan para mag-aral. 100 araw. Ngayon, ang mga ito ay mga bagay na hindi ko kailanman inisip. Ngayon, maaari mong pag-isipan. Pupunta lang ako sa pabrika. Kumain ka ng mas kaunti sa asukal. Huwag kang tumakbo. Ikaw, matandang pulubi. Huwag mo akong saktan. Gutom na ako, gutom na ako. Ikaw, matandang pulubi. Nangahas ka pang magnakaw ng pagkain. Huwag manakit ng tao. Magandang araw, ginoong tagapangasiwa. Tita Zhou. Hindi. Mali ang pagkakakilala mo. Paano mo nasadlak sa ganito? Ang sitwasyon. Tingnan mo, nagbago ako. Ngayon, ganito ang itsura. Sigurado akong nasisiyahan ka. Nga. Noong panahon na yon, kaya mong magsunog. Gawin ang mga bagay na yon. Kung talagang may balak kang magbago. Sa aking pabrika, sa aking lugar, may isang posisyon para sa janitor. Totoo ang sinasabi mo. Hindi kita niloloko. Puno ng buwan. Salamat sa'yo. Mali ako. Talagang alam kong mali ako. Ayos lang. Pero, hindi ka dapat. Nandito ngayon. Wala ako dito. Saan pa ako pupunta? Ang punong baryo at ang iyong ina ay nagho-host ng pagtanggap ng mga manliligaw sa baryo. Hindi mo alam. Ito ay galing sa ating katabing baryo.
Isang tao ng kultura. At tayo ay bagay na bagay. Talagang akma. Hindi. Medyo masyadong madilim ito. Sige na. Itong puti. May pabrika rin ang pamilya dito. Katulad ng sa atin, may kasal na. Tama, bagay sila. Sobrang payat ng taong ito. Kahit ako, kaya kong talunin siya. Walang anuman. Halika. Ang gwapo nito ah.